Anong kalokohan to? Ito na? Ang sinasabing pinakamagandang hotel sa Dragon City? Naniniwala ka bang masasara ko ito ng agad-agad? Isara na natin ang hotel? Mukhang wala kang kakayahan para dyan. Narito ang sa akong card. Pag-isipan mo at tawagan mo ako. Pangulo ng Pandigdigang Samahan ng mga Restaurant Pamanhin, sir. Wala akong karapatan magsalita. Sasabihin ko agad sa kusina. Ang chef mismo ang magluluto para sa'yo. Ang galing ng strategiya mo. 3-3. 3-9, mayabang ka Chang Feng. Pangunahing prioridad ang estadong handaan nasa kamay mo. Ang reputasyon ng Longwei. May problema ang chairman. May nanggugulo sa departamento ng pagkain. Sabi pa niya, presidente, siya ng kilalang restaurant association. Pete, maganda ang punto mo. Mukhang totoo naman. Aminado rin siyang hindi maganda ang ginawa niya. Upang ilubog ang ating hotel, Ginoong Pete, hindi ba siya dumalo sa estadong handaan? Aki Kernandim, bakit ngayon ka lang dumating? Tiyak may kalabang nagbabalak sa likod ang estadong handaang ito. Nagtipon ang mga kilalang tao sa Dragon City. Kasama ang internasyonal na food giant na si Peter. At mga tao mula sa Food Association, mahalaga ito sa City Lord. Kaya pinili ko ang Longwei Hotel, mukhang may mga inggit. Huwag mag-alala, walang problema mga kapatid, maghanda ng gulay. Sige, sige, ha 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 ha. Walang problema, kayang-kaya ng amo ko. Tapusin na natin. Ano to? Nilaga? Chairman, ayos lang ba ito? Sige. Ang bango. Ang sarap. Para akong lumulutang magsisimula na akong lumipad. Hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap karapat dapat ang Longwei Hotel sa reputasyon nito. Tagapangulo, lubos na nasisiyahan ng panauhin. Sige. Soy, magandang ideya. Changpong, ikaw mismo ang gagawa. Ngayon makikipag-ugnayan ako sa karibal ko. Pansamantalang ipinasa ko ang state banquet sa anak kong babae. Kakauwi pa lang niya mula sa ibang bansa. Kailangan din niyang magkaroon ng karanasan, bata pa siya. Kung may magawang mali siya, ikaw ang mananagot. Noon ikaw ang nagligtas sa akin. Ang kabutihang ito, hindi ko nakalimutan. Kaya ipinahahayag ko, kung lubos na magtatagumpay ang state banquet, tataasan ng 50% ang sahod ng buong kusina. Sudanin away. Tungkol kay Cheng Feng, hindi kita tataasan ng sahod. Ikaw at ang anak kong babae ay dapat magkasundo. Ginoong Liu. Kuya Feng, ginagawa ka sa ng mapapangasawa? Balita ko maganda ang anak ng taga-pangulo. Shaking yan na naman, so ano ba yan? Kung wala si Kuya Feng, hindi rin niya mabubuksan ang Longwei Hotel. Binibini kakakakuha mo lang ng PhD sa pamamahala ng hotel, ipinagkatiwala ng tagapangulo ang state banquet sa Longwei Hotel. Kitang-kita ang tiwala niya sa iyo. Siyempre naman, pagkatapos ng pag-aaral ko sa abroad, kailangang magtagumpay ito. Patunayan ang kakayahan ng babaeng ito. Kung magtagumpay ang state banquet, ang Longwei Hotel ang magiging numero 1 sa Timog Probinsya. Pero kung mabigo, maiinis ang alkalde ng lungsod sa Longwei Hotel. Maaring magsara tayo. Kaya kumuha ako ng ekspertong team para sa putahing kanluranin. Para sa state banquet. Pop. Ano po? Papakasalan ko raw isang chef? Hindi pwede yan. Gusto kong makita. Anong pampagana ang binigay nitong chef sa tatay ko?
mo ako sa kusina. Binibini, ang hotel kitchen ay nasa harap dito maaring gawin ng state banquet. Ang pinakadakilang bayani, ito ang kusina ng hotel. Mali ang mga naging transaksyon ng hotel sa nakaraan. Tagumpay ng hotel ay dahil sa magaling na pamumuno ng tatay ko. Anong kinalaman ng mga mabahong kusinerong ito? Siya ba ang chef na sinasabi ng tatay ko? Malapit na ang state banquet, hindi pa handa pero naglalaro dito. For his turn. So, Ito ang bagong CEO ng hotel na si Eugene Jin Binibining Liu. ha? Kuya Feng, hindi ba ito ang babaeng napangasawa mo? Ikaw ba si Du Chengfeng? Kaya ang ipaliwanag ko magsisimula na ang state banquet magiging abala ang lahat. Pinapayagan ko lang silang magpahinga, mag-relax. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Ikinalulungkot kong sabihin ikaw ay tinanggal na. Hoy, ito ang 3 sunog ng bagong opisyal. Unang sunog ay papunta sa akin. Paano? Hindi ka ba naniniwala? Tingnan mong mabuti. Anong ibig sabihin yan? May lakas ka pang magtanong? 30% ng kita ng hotel ay napupunta sa kusina. 60 milyon ang taunang kita ng hotel. 18 milyon ang nagastos sa kusina. Ito ang financial record. Narinig kong ikaw ang namamahala sa pagbili. Ang mga bisita ng Longway Hotel nandito sila para sa mga pagkain. Ang mga sangkap na pinili ko luntian, natural at walang polusyon, at mga seafood galing sa Atlantic Ocean, ipinadala sa pamamagitan ng eroplano. Bukod pa rito, ang lahat ng gastos yan ay pahintulot ng tatay mo. Katawa-tawa ito binigay sa akin ni Papa ang pamamahala ngayon. Ako ang masusunod. Dapat matagal nang tinanggal ang tulad mo. Basura ako. Ikaw ang tinutukoy ko. Hindi mo iniisip ang pagtitipid ng hotel. 24 oras na paggamit ng tubig, pagkatapos gamitin, palitan ang mantika. Lahat ito ay gastos ng hotel. At ang kalat na ito mabaho malaki ang ginagastos mo sa pagbili. Ang sabaw sa kusina ay ayaw palitan. Nagpayaman ka ba sa mga nakaraang taon? Ang water cycle. Para sa pagpapalamig, hindi ito pwedeng patayin. At ang mga mantika, isang beses lang ginamit. Siyempre, kailangan palitan. Kung hindi, sa 5-star hotel. Anong pinagkaiba sa gutter oil? At ang century-old stock, hayaan mong ipaliwanag ko. Habang mas matagal ang sabaw, mas masarap inabot ng 100 taon para wala kang makukuhang pera dito. Kung papalitan mo ito, sayang lang ang pera. May doctorate ako sa hotel management. Pinagdududahan mo ba ang aking ekspertisya? Liu Zhenjian, tumigil ka na. Ikaw ang nagloloko dito. Hindi lang ikaw ang tatanggalin ko, pati tanggalin ko ang buong kusina. Isang oras na lang ang state banquet magsisimula na ito. Bilisan niyo ang kamay at paa niyo. Estado ang handog na bangkete, walang puwang para sa pagkakamali. Punong lungsod, darating na ang mga mahalagang bisita. Proyektong may daang bilyon na puhunan sa Longcheng. Titikman muna natin ang mga putahe. Subukan ang mga putahe? Sige. Anong putahe ang gusto niyong subukan? Lagdaan niyo na lang ang inyong espesyalidad. Buddha jumps over the wall. Sige, ipapaalam ko sa kusina. Binibini alam mo lang 30% ng kita ng hotel sa likurang kusina na uubos. Pero alam mo ba, 70% ng taunang kita ng hotel dito galing. Malaki man o maliit na handaan, pati kasalang reception, kahit estado pang bangkete. At alam mo ba, kaming magkakapatid buong taon? Bubuksan mo ba yan? Di maganda ang hotel na umaasa sa iba. Gagawa ako ng profesional na sistema ni Liu Zhenjian. Magsisimula ngayon papatayin ang gastos sa kusina, doblehin ang presyo ng mga putahe. Dadagsa ang kita sa ganitong paraan. Tanging henyo ko lang nakaisip ng ganitong paraan. At saka lipas na yan, mas gusto ko ang kanluraning pagkain. Nakahanap ako ng profesional na kanluraning kusinero. Sila ang mamamahala sa Longway Hotel. Nagpapasya ka ng walang konsulta. Siguradong di alam ng tatay mo, tutatawagan ko si Lao Liu ngayon. Ang mga bagay na pinaghirapan niya sa buong buhay, nasa kamay mo lahat. Du Chengfeng, sino ka ba talaga? Lao Liu pa ang tawag? Pwede mo bang bastusin ang tatay ko? Kung hindi kanya iniligtas sa aksidente. Sa tingin mo mayroon ka ngayon? Buti na lang bago pumunta, binablock ko ang telepono ni Du Chengfeng. Kung hindi, maiinip lang si tatay. Ibalik mo ang telepono ko. Ibalik mo ang telepono ko. Hoy, gusto mo ba ito?
Kunin mo kung kaya mo. Nababaliw ka na ba? Itong siglo ng stock na to na dumihan mo? Madali lang ayusin yan. Eh di hindi. Kadiri. Yan ang simbolo ng Hotel Supremong Buddha jumps over the wall. Sinira mo ang stock, wasak ang reputasyon ng hotel. Na to ang lakas ng loob mo. Miss, nandito si punong lungsod para tikman ng mga putahe. Anong putahe ang gusto niyo? Supremong Buddha jumps over... Katas ng langit na Buddha, ubos na ang stock. Titingnan ko ang gagawin mo. Hoy, anong kagaguhan ng iyong sigaw? Hindi ba't katas ng langit na Buddha ito? To Chen Feng, sa tingin mo ba? Hindi ka mabubuhay ng wala ang hotel? Papatalsikin kita ngayon. Walang saysay kahit sino pa ang dumating. Ito ang pagpapatatag ng autoridad. Binibini pinalis mo si Kuya Feng. May pagkakamali ba? Magsisimula na ang estado ng piging. Ang usaping ito sa kusina, kailan pa naging parte mo ito? Du Cheng Feng, hindi ka pa aalis. Sige, aalis na ako. Pero huwag mong paalisin ang mga tauhan sa kusina. Dahil sa estado ng piging, hindi lang buhay ng Longway Hotel ang nakataya, kasama rin ang kinabukasan ng buong Dragon City. Ano? Binibini papaalisin mo ang buong kusina? Hinauna mo, sinigdiw, itugpat yun. Kuya Feng, kailangan mong umalis, sasama ako sa'yo. Ako rin, sasama ako. Ako rin. Lahat kayo ay nabili na, di ba? Du Chen Feng, huwag mong isiping hindi iikot ang mundo nang wala ka sa Hotel Western Food Team. Lumabas kayo. Siya? Di ba siya ang sikat na chef sa TV? Mukhang Michelin 3-star chef. Sasabihin ko sa inyo, siya si Feng Bao kun Chef Feng simula ngayon. Siya na ang mamamahala sa kusina itinalaga bilang executive chef espesyalista sa Western Food Du Cheng Feng. May sasabihin ka pa ba? Western food? Daxia ang pinagmulan ng industriya. Ang 8 pangunahing lutuin, sumisikat saan man, mula Manchu hanggang Han hanggang sa kalsada. Pinili mo ang Western food na walang teknik. Minamaliit mo ba ang panlasa ng mga VIP? Anong wag? Anong panahon na ng Chinese food? Chinese food ay para sa mahirap. Ang mga elite ng lipunan kumakain ng Western food. Hindi mo ba maintindihan? Isang marangyang hotel ginawa mo pang karinderya. Tama na, Chef Feng, pag-usapan mo ang ganitong basura. Sayang lang ang salita dahil gusto ng City Lord ang katas ng langit. Ibigay mo sa basurang ito, ipakita ang lakas mo. Buddha jump... Ito ba ang pinakamataas na Buddha jumps over the wall? Di ba't ikaw ay 3 Michelin star chef? Hindi mo kaya gawin? Paano nangyari na, Suwayan? Hindi ba Buddha jumps over the wall too? Anong tananihirap dyan? Pero kailangan ko ng stock. Kung walang stock, hindi ko... Hindi ito madali, Secretary Zhang. Ipakikilala ko sa'yo ang stock seasoning isang pack, 10 lasa ng stock, $30 isang pack ng stock. Yan ang tinatawag na kitaan. Gets mo, teknolohiya at sipag ang labanan? Di ba niya malalasahan yan bilang VIP? State banquet ito. Ang tanga, alam mo ba ang state banquet? Third-rate na basura ka lang na nagtuturo sa akin. Sige, ako na bahala. Talagang hindi. Dapat pakuluan ng stock? Kahit kulang sa concentrate, mas malakas pa rin to? Sige, naiintindihan ko. Miss, nagmamadali ang City Lord, mukhang natanggal ka nga. Gusto mong isama ang buong hotel sa paghihirap? Magpapakulo ka pa? Saan ka nakakakuha ng oras para dyan? Umalis ka sa harap ko. Nakakaloko talaga. Dapat noon ko pa pinafire kay Papa yan. Handa na ang mga sangkap, madali lang yan. Brother Feng, maingat kaming pumili ng sangkap, isang buwan kong inihanda. To siya ang pumili ng peach. Walang kwenta. Walang kwenta. Pagsisisihan nila to. Punong lungsod ako ang CEO ng hotel. Ito ang Buddha jumps over the wall namin. Oh, pakitasap naman. Mukhang napakasariwa ng sangkap na ito. Sige, may Reagan. Yang amoy. Du Cheng Feng, matagal ko nang sinabi, hindi talaga makakain tumuntik ka ng maloko. Pagbalik ko, lilinisin kita, mukhang hindi sapat ang pagti-fire lang.
punong lungsod kayo po ay... Hindi ito Buddha jumps over the wall. Ano ba itong Ito ang kataas-taas ang Buddha jumps over the wall. Ito na. Akala mo madali akong lokohin? Kayong Longway Hotel gusto niyong magsaram, di ba? May kalahating oras ka na lang. Kung lolokohin mo ulit ako nitong basura sisira ang State Banquet, kayo at Longway Hotel, huwag niyo nang isipin, lumabas kayo. Kuya Feng, dumating na ang VIP maligayang pagdating sa international catering industry, maligayang pagdating sa kinatawan ng Daxia Food Association. Kalahating oras na lang. Huli na kapag di ka naghanda, tanggal ka. Jiliu, ituturing kong bata at walang malay ang anak mo papuntahin niyo minsan, Nay. Hixin, hindi ako may kasalanan. Hindi talaga ako magaling magluto ng Chinese food. Sige, mayan. Gagawin ko na ngayon. Miss, anong gagawin natin? O ano pa, ito ang unang beses na nag-utos ako. Mas importante ba ang mukha ko o ang mabahong chef na yon? Kasalanan lahat yan ni Du Chenfeng. Anong dapat mong lutuin? Basura ka, sino nagsabi sa'yo na gawin yan? Tigil mo na yan. Magpatuloy kayong dalawa. Pangahas mong sumuway sa akin? Ano ka ba? Pinapalis ka na? Di ka pa umalis, kailangan mong umasa sa posisyon ng chef. Unang beses kong nakakita ng taong kawalang hiya tulad mo. 20 minuto na lang kung edi mo gagawin, huli na talaga. Huli na rin problema ng Longway Hotel ko yan. Anong kinalaman mo rito? G, inalis ko na ang signage ng malaking hotel namin pakiusap pag-isipan muli ang mga kondisyong binanggit ko. Jiliu, masyadong mahigpit ang mga kondisyon ninyo. Nasa top 3 ang Jinhong Hotel buong tag-init. Hindi naman kayo dapat mawala ng pag-asa. Sandali, ano ito? Paparada. G, yeah, mahalaga ang oras natin para sa chef ngayon. Pumunta ka sa baba para mag-inspeksyon. Bilisan niyo at dalhin siya roon. Hello, Emergency Center? May nangangailangan ng first aid dito? G, yeah, mamaya na huli na talaga tayo. Dalhin niyo siya roon. Tara na. Salamat sa pagsagip ng buhay ko. So naratingan rin ang ambulansya. Siya na. G, yeah, kakakuha ko lang ng balita si Du Chengfeng na italaga ng bagong CEO ng Longway Hotel. Pinatanggal siya ni Liu Zhenzhen. Ano? Eat your mom. Chief, Liu, nakapag-anak kayo ng napakagandang anak. Hindi ko na kailangang basahin itong dokumento. Sa Longway Hotel ko, ilulunsad ang state banquet. Inaabangan ko ito, inimbita ako ng alkalde sa isang salo-salo paalam. Bakit hindi mo sinagot ang tawag? Kapag nagka-problema ang state banquet delikado, ang buhay ko bilis. Ihanda ang sasakyan pabalik sa Longway Hotel. Alam mo ba kapag lumabas ako, maraming hotel ang nag-aabang sa akin kung hindi ko babayaran ang utang na loob noon. Bakit pa ako mananatili dito? Ikaw ang galing mong magpaganda ng sarili. Nagpapaganda ako? Tumawag ka nga sa tatay mo. May lakas ka ba ng loob na tawagan siya? Ito. Telepono ng chairman, sigurado ka bang hindi mo sasagutin?
Ako si Liu Jinjin, CEO ng hotel. Tatanggalin kita ngayong araw na ito. Walang makakapigil dito. 10 minuto na lang bago magsimula ang state banquet, ihanda na ang lahat. Narinig mo ba yon? Kung hindi mo gagawin ulit, huli na talaga ang lahat. Dapat may pagpapakumbaba ang taong to ang hotel na ito kahit sino ay pwedeng umayaw. Sige, aalis na ako pero si Xiao Jun, matagal ko nang kasama 1% ng kasanayan ko'y ibinigay ko sa kanya. Maghanda ng mga putahe. Kuya Feng, makinig ka sana. Mahalaga ang state banquet. Napaka hindi makatarungan. Nasibak na ako. Gaano ba akong nagsumikap sa hotel na ito? Gaano kalaki ang naiambag kong kita? Magsimula na tayo. Wala akong utang na loob sa inyo. Ipinagpalit ko ang pagbibitiw ko para sa state banquet. Hindi ba yus lang yon? Sinong nagsabing walang utang ka? Halika, babawaran ko siya batay sa bagong patakaran. Sumasalungat ka sa amo mo, hindi pagsunod sa pamunuan. Multa, 100,000. Nagpayaman ka sa loob ng mga taon. Kumita sa ngalan ng procurement. Multa, 3 milyon. Pinabayaan mong mag-aliw ang empleyado sa oras ng trabaho. Paninirang puri, multa, 100,000. Kabuuan, 3 milyon. Sige, may mga zero at buong numero. 360 million. Ilang taon din yon, lahat ng kita ko sa Railway Hotel, ayos. Ito ang bank card ko. Lahat ng ipon ko nandito, ibibigay ko na sa inyo. Mula ngayon, wala na akong utang sa pamilya Liu. Ito ang pagbabayad ko sa nagligtas ng buhay ko noon. Ito ba ang punong tanggapan? Seryoso ka ba sa sarili mo? Lugi ka kung aalis ka sa hotel. Para sa hotel natin, walang kwenta yan. Imbis, naging itim na tupa ako ng pamilya. Sige. Aminado ako, okay lang. Di tanggalin mo na ako ngayon. Xiao Jun, ano pang ginagawa mo? Maghanda ng mga putahe. Ikaw anong babaeng tanga, malalaking suso ngunit walang utak. Alam mo ba ang ginawa mo? Du Chenfeng, pangahas ka at minamaliit ang panganay na dalaga. Sinabi ko bang siya ay nagkamali? May galit ka ba sa iyong ama? Wala akong kinalaman sa pagpatay mo kay Liu Yunshan. Huwag mong idamay ang mga kapatid ko sa kusina. Basura ang ihahain sa pambansang piging. Hindi ko ipinangakong isasama sila at saka basura kang tinanggal ko na pangahas ka. Lumayo ka rito. 5 minuto na lang bago ang pambansang piging ihanda na ang lahat ng departamento, huli na si Kuya Feng, humanap ng paraan, naghihintay na lahat para sa selebrasyon. 5 minuto, ako na ang magiging chef, may oras pa. Pigilan ninyo siya. Ikaw, ginugulo mo ba ako? Patay na si Xiao Jun, ako na ang kailangang kumilos. Wala kang hiya. Pag tinanggal kita, kailangan mong magsumikap. Naiintindihan ko. Nakikipagkompetensya ka para sa estado ng piging, kaya mo talagang gawin ang lahat. Gusto kong makita iyan. Pag pinigil kita, anong problema ang mangyayari? Liu Jinjin, may karapatan kang husgahan ako, pwede mo akong tanggalin. Ngunit mahalaga ang pambansang piging. Baka mamamatay ang mga tao. Ako lang ang makakapagligtas sa Longway Hotel. Makakapagligtas sa lahat. Bitawan ninyo ako. Bitawan mo ako, Kuya Feng. 3 minuto na lang. 3 minuto. Tingnan ko. Kaya ko ito. Maaari akong maging Dragon at Phoenix. Makakatakot ito sa bulwagan ng piging, mapapasunod ang mga VIP. Akala mo talaga chef ka? Kailangan mong gawin ito ngayon, hindi kita pahihintulutan. Sa mga nakaraang taon, matagal kang nag-aral ng pagluluto sa hotel namin. Ang pagpapalaya sa iyo ay laban din sa hotel. Kaysa dito, mas mabuting sayangin ka na lang. Ikaw. Anong gusto mo? Hindi ka pa aalis dito? Ayaw mo na ng trabaho, ano? Kuya Feng, 2 minuto na lang ang natitira. 2 minuto. Maraming magagawa dyan. Magagawa ko rin ang dobleng dragon na may perlas, masusolusyonan natin ito. Bitawan ninyo ako, kung hindi, mamamatay ang lahat. Sa tingin ko, ikaw ang mamamatay, wala kang kwenta, idikit mo siya sa sangkalan. Isang minuto pa. 1 minuto. Huling pagkakataon, gagamitin ko ang lahat ng natutunan ko sa buhay, makagugulat ka sa bulwagan. Ilang taon akong nag-aral ng hotel management. Hindi ko naririnig ang mga putaheng sinasabi mo. Gusto kong makita kung sino ang magpapasisi sa akin. Simula na ng countdown para sa pambansang piging. 5, 4, 3, 2, 1. Panaman pambansang piging. Magsimula. Tapos na, wala nang Bini-bini, pinahirapan ninyo si Longway. Bakit niyo ginawa yun? Bakit pinalis niyo si Kuya Feng? Huli na ang lahat, naghandang todo ang Longway Hotel para sa state banquet. 6 na buwan naming inihanda ang lahat, mahalaga ito. At sinira mo. Hintayin mo ang galit ng City Lord.
Binibini, ang tanong ngayon, paano natin ipapaliwanag ang state banquet? Oras na para maghain, pero wala tayong kahanda-handa. Nandito na ba ang chairperson? Hello, Tay. Pinatanggal mo ba si Du Chengfeng? Sagutin mo ako. Tay, kumalma ka. Pareho lang yon ng ordinaryong chef. Raymond, ano ba ang alam mo? Si Du Chengfeng ang Longway Hotel, ang gintong palatandaan na kasalalay sa kanya lahat ng catering ng hotel kung wala siya. Ang Longway Hotel ay wala ng kwenta. Ano? Wala akong pakialam sa gagawin mo. Dapat nating iligtas si Du Chengfeng. Kung hindi, pagbabayaran mo to. Bakit hindi niyo siya pakawalan kaagad? Teka, narinig kong ipapakilala ka sa akin ng tatay ko kahit mataas ang standards ko. Di kita gusto na maliit na kusinero. Pero nakadepende sa ambag mo sa hotel. Bibigyan ka ng Longway Hotel ng probation period para makapagtrabaho ka rito. Pero may isang kondisyon. May kondisyon ka pa? Siyempre, sa probation period, walang sweldo para makita ko ang sinseridad mo. Yo, Jinjin. Sobra ka nang magmalaki ilang taon na gaano ako kahirap nagtrabaho sa Longway Hotel? Kailangan pa ba ng awa mo para manatili ako? Ako si Du Chengfeng, hindi asong basta na lang papasok labas. Ikaw na si Du Chengfeng. Kahit may kaunting pagkakamali ang eldest daughter, wala ka bang pagkukulang? Humingi na nga siya ng tawad sa'yo. Ano pa bang gusto mo? Sasabihin ko na, kapag umalis ka sa Longway Hotel, wala nang tatanggap sa'yo. Kaya di ko na kayo istorbuhin pa. Du Chengfeng, kapag tumalikod ka sa Longway Hotel, sisiguraduhin ng posisyon namin sa industriya na Pinagbawal, ngayon ang bulwagan ay magulo na. Nakuha mo ang napakaraming problema. Di mo iniisip kung paano ito aayusin. Ang iniisip mo ay kung paano ako ipagbawal. Miss, hindi ito pwedeng gawin. Si Kuya Feng ay bata pa, pagbabawalan mo siya, masisira ang buhay niya at saka alam ng chairperson tiyak na hindi siya sasang-ayon. Isang masamang tagaluto lang ang pagbabawal ay pagharang sa side ng tatay ko. Ako mismo magpaliwanag, Secretary Zhang. Tawagan mo na iban si Du Chengfeng sa nangalan ng Longway Hotel. Nakakatawa ang saya-saya mo. Bakit ka natatawa? Pinagtatawanan kung hindi mo alam na ikaw na ang nasa peligro. Marami kang librong binasa. Kaya mo binasa sa tiyan ng aso. Okay lang yan. Di ko inasahang si Liu Yunshan ay may ganitong bobong anak, Diyos ko. Tulungan mo rin ako. Mr. Yed, ito ang kontrata ang ginawa mo. Pakitingnan mo. Basta sumama si Chef Du sa atin, ang Jinghong Hotel, makukuha mo ang 20% ng hotel at $10 million na sahod. Sige, dalhin mo ako sa kusina ngayon din. Siguraduhin makilala si Chef. Nagsimula na ang state banquet, ihahain na. Bakit ganun ito, no? Tuna siya mamagtigan on. Asam ng inyong tagapamahala. Nagsimula na ang state banquet, bakit hindi pa kayo naghahain? Punong lungsod. Sa totoo lang ang totoo. Narito si Chef Feng Bao ko ng Longway Hotel para maghain. Aray, maaari yun ang tikman. Unang beses bilang chef, nakakapagluto ka para sa state banquet. Kapag kumalat ito, tataas ang reputasyon ni Feng Baokun kasabay nito. Maghintay kayo, mabibigla kayong lahat sa putahing ito. Ano ito? Nanroon na rational na... Bangang kusinero! Anong alam mo? Pinagbawal ko na ang Chinese food sa lahat ng hotel. Basura lang ang Chinese food para sa aso. Manahimik ka. Pwede mo akong insultuhin. Pero huwag mong laitin ang Chinese food. Ang lutuing great siya ay minana sa libu-libong taon. Huwag mong isipin na mas magaling ang dayuhang kaalaman mo. Nakalimutan mo ang iyong pinanggalingan. Ngayong nasabi mo iyan, narito na ang chairperson. Titingnan natin kung may lakas siyang loob. Gusto mo bang hintayin ang tatay ko para siya ang makiusap para sa iyo? Sasabihin ko sa iyo wala kang pagkakataon. Sige, dalhin niyo na siya. Ikaw, pigilan mo on and we're soon. Sino ang nagpahintulot sa yung humawak sa kanya? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Oh, tama. Ang panganay na babae, umalis na kayo. Liu Zhenzhen, ikaw ba ang nagutos nito? Yun ang ibig kong sabihin. Tay, kilala mo ba tong bulok na chef na to? Nagdulot ito ng malaking lugi sa ating hotel. Siya'y nagnanakaw. Siya ang pinakamalaking peste sa hotel natin. May problema ba sa pagpapatalsik ko sa kanya? Liu Zhenzhen, ano bang gustong marinig ko sa iyo? Ako naman. Tay, huwag kang mag-alala. Nag-aral ako ng hotel management sa ibang bansa. Garantisado ang tagumpay ng pamamaraang to. Hindi ito gumagana. Paano ka naging ganito sa kritikal na panahon? Paano ang chef na pinalayas? Tagapangulo.
Unahin mo muna ang pagbabawal kay Kuya Feng. Tama ba? Ano? Ang pinagbawalan? Kanina lang, pinagbawal ng panganay si Kuya Feng sa buong industriya. Ano? Hinahadlangan pa rin? Chung Feng, wala kang maggalit. Ito ay talagang hindi ko alam. Huwag mag-alala. Aalisin ko ang pagbabawal. Liu, dahil hindi naman ito ang hangarin mo, wala akong reklamo. Pero kailangan ko ng perpektong paliwanag ngayon. Ginulo mo ba ang sarili mong mukha? Tay, bakit ka nagmamakaawa sa kanya? Naiintindihan ko na. Gustong-gusto mo akong mapangasawa siya, di ba? Pangit siyang magluto, karapat-dapat ba siya sa kin? Tumahimik. Tatay, pinagbuhatan mo ako ng kamay dahil sa sirasirang kusinero? Liu Chenchen, hindi mo pa rin alam ang pagkakamali mo? Anong mali sa akin? Iniisip ko ang hotel saan ako nagkamali. Chenchen, masyado kitang pinalaki ng maluho, tanga ka at walang alam. Akala mo ba ay sapat na ang natutunan mo? Kaya mo bang pamahalaan ang 5-star hotel? Alam mo ba kung sino siya? Siya ay parang gagamba isang tuso at tamad na gagamba lihim niyang inabuso ang hotel. Liu Chenchen, makinig ka ang tatay mo at ako ay dating tagahatid lang. Bakit ako nagbago, naging tagapangulo ng 5-star hotel? Dahil sa kagalingan ni Du Chenfeng sa pagluluto. 7 taon na ang nakalipas, nagtayo ako ng karinderya. Siya ang chef naging sikat. Nagtayo ng Chinese restaurant makalipas ang 6 na taon, agad sumikat. 5 taon na ang nakaraan, gustong kunin ni Du Chenfeng ng mga boss. Pero ayaw niyang umalis. Gusto niyang magbalik ng loob sa pagsagip ko sa kanya sa kawalan ng pag-asa. Ang mga mayayaman nag-invest para sa Longway Hotel kung wala si Du Chenfeng. Ako si Liu Yunshan, walang kwenta, walang kabuluhan kung hindi dahil kay Du Chenfeng. At sa mga kapatid sa kusina, bakit dito nagwawaldas ng pera ang mayayaman? Lahat ng handaan at mesa dahil ba sa iyo o dahil sa akin? Ngayong state banquet, nakasalalay dito ang kinabukasan ng Longway Hotel, binahaba ang utak mo. Ang pagpapalit ng tauhan ngayon, maraming VIP. Anong paliwanag ang gusto mo? Paano kita napalaking tanga? Imposible yan. Tatay, naloko ka ba niya? Anong kaya niyang gawin? Pamamahala mo ng 5-star hotel sa isang chef lang umaasa? Sino ang maniniwala? Gets ko na. Ayaw mo lang ba siyang tanggalin? Sadyang gawa-gawang kasinungalingan, tatay. Huwag kang mag-alala pagkatiwalaan mo ako. Hindi ba state banquet to? Kaya ko to. Aray, hahaha. Anong nagawa ko kay Liu Yunshan sa buhay ko? Akala ko magbabago ang panahon, nakilala ko ang dakilang Du Chenfeng. Paano napanganak ni Coco ang katulad mo? Dapat noon pa alam ko, dapat hindi kita pinanganak. Tatay, sa edad mong yan, anong ibig mong sabihin? Shenfeng, nagkamali ako rito. Hindi kasalanan ng ama ang anak para humingi ng paumanhin. Bibigyan kita ng karapat-dapat na gantimpala. Sinam, ikaw naman, tapusin muna natin ang state banquet, sige? Ginong Liu, sinabi mo ang mga salitang, Thomas, gumaan ang pakiramdam ko. At hindi ko naisipang umalis. Hindi ko pakikialaman ang babaeng to. Gusto mong manatili ako, may isa akong kondisyon. Anong kondisyon, sabihin mo? Tatay, sabi ko sa'yo, kaya ko to. Hindi ba't state banquet to? Magtiwala ka sa akin. Ikaw na bahala sa gulo. Ginong Liu, ang mga bisita sa state banquet puro ganid sa pagkain, lalo na sina Peter at Presidente Kai pag nagalit sila bukas sa Sara ang Longway Hotel. Nangaapi si Liu Jensen kung hindi siya pagbabayarin, hindi ako magluluto. Chenfeng, tulungan mo ako, hindi madaling iligtas ng pamilya, Liu ang negosyo. Tatay, ikaw? Chairperson, mistapos na ang lahat. Galit ba si Master Chen? Gusto mong sirain ang Longway Hotel ko? Hindi, Chairperson. Matagumpay ang tagapangulo, lubos na nasiyahan ng mga VIP sa mga putahe. Ano, mga putahe? Hindi pa nga nagsisimula si Chenfeng saan nila nakuha ang mga pagkain ito. Siyempre sa akin ang kredito nito. Tatsi, ito po si Chef Feng Baokun po ito. Paano ko matitiis na manood lang sa nangyari sa Longway Hotel? Inatasan ko si Chef Feng na maghanda ng maaga. Nakahanda na ang menu para sa state banquet. Paano mo naluto ang mga putahe ni Chenfeng? Nakita ko na ang menu. Lahat binago ko tagapangulo. Huwag kayong mag-alala. Mas magaling yung husay ko kaysa basurang ito. Patunay ang feedback ng mga VIP. Tatay, itong espesyalidad ni Chef Feng, subukan ninyo. Masarap talaga, puno ng kulay at bango, mayaman at malinamnam. Walang katapusang lasa, talagang pambihira ang galing ni Chef Feng. Du Chenfeng, nadidismaya ka ba? Hindi lang ligtas ang Longway Hotel natin, pinuri pa ito ng mga bisita. Nabigo ka ba? Ano siyang amoy na hiya? Ang sarap talaga ng putahing ito. Bakit parang lalo akong nahuhumaling habang kumakain? Patuyuin mo rin yung namumula mong pisngi.
Parang kumukulo ang dugo ko sa buong katawan. Mukhang matagumpay ang state banquet sa Longway Hotel. At talagang napakasaya ng lahat. Lahat ay nasisiyahan sa mga pagkaing inihanda. Mr. Pete, kayo ang pinakamahalagang panauhin dito sa state banquet. Bakit hindi pa kayo kumakain? Mary, ito ba yung di masarap na putahe? Masarap naman ang western food na ito. Pero yung sinabawan ko kaninang umaga sa hotel ang bango 10 beses pa sa masarap na western food na ito. Meron ba talagang ganon? Huwag kayong mag-alala, ayusin ko na paghahanda kami ng sinabawang putahe para sa inyo. Pwede bang tumigil na kayo sa kalokohan diyan? Anong lihim na rekado ang nilagay ni Chef Feng? Ito ba ang magpapaliwanag? Sekreto iyon. Chairperson, hindi ko talaga maintindihan. Bakit kayo nagtatangi kay Du Chengfeng kahit gaano kagaling magluto? Lumang style na ang Chinese food ngayon. Hindi na ito sikat sa mga tao. Tingnan ninyo sa labas. May high-end restaurant pa bang nagsiserve ng Chinese food? O ako ang pangunahing nagtagumpay sa state banquet na ito? Gusto nyo pa siyang panatilihin? Anong dapat kong gawin? Manager Wu, okay na ba talaga ang state banquet? Walang problema? Malaking problema ito. Naglagay siya ng illegal na sangkap. Kapag umutot ka, nang aapi ka, kailangang alisin ko itong basura dito para makuha ko si Liu Jianjian at mapapa sa akin ang hotel. Chairman, nakita mo ba? Naiinggit ka sa akin. Binastos niya ang pagluluto ko ng walang dahilan. Kahit ang presidente sa state banquet ay humanga sa akin. Ginugulo niya ang lugar. Chairman, ang chef na pinili ng may-ari ng syudad. Hahaha, kumusta ang takbo? Narinig niyo ba lahat yon? One appointment, irwana ni Hikirobwash Guts. Chairman, pagbalik ko, ayaw kong nandito pa itong basura. Ano ang ipinagawa sa akin ng alkalde? Nilagang karne. Nilagang karne. Napakamarangal na handaan para dito gusto talaga nilang kumain nito. Ito ay order ni Mr. Pete. Mga baliw sila, pero hindi nila ako mapipigilan. Tatay, ano ang nakikita mo sa kanya? Kaya ipinagtatanggol mo siya. Alam mo ba kung ilan ang gustong sirain siya? Parang silkworm. Sige, walang kwenta ang chismis na ipaskil ko na ang babala. Wala pang pumapasok hanggang ngayon. Hindi ba iyan ang katotohanan? Ikaw, sinaktan mo ako, papaalisin ko pa rin siya. Ako si Yu Zhenzhen, hindi ko ito pagsisisihan. Du Chengfeng, ang lupit mo! Ginagawa mo kaming mag-amang magpatayan kapag umalis ka ngayon. Titingnan kung sinong maglakas loob na tulungan ka. Walang may lakas, ako meron. Ito ba? Gusto ko ito mula sa Jinhong Hotel. Ye Jinghong, bakit nandito ka? Chef, tunes ka ng Jinhong Hotel na maging bahagi ng team. Ye Jinhong, yang basurang iyan kakalis lang sa hotel namin, ngayon mo siya tutulungan. Kalaban mo ba ang Longway Hotel? Tama siya, Chef. Pinaalis ka nila sa Longway Hotel, lugi sila sa'yo. Alok ng Jinhong Hotel. 20% shares at 10 million na sahod taunan. Napapaliw ka ba sa ganyang alok? Para lang sa basurang yan? Akala mo mas magaling ang mata mo sa akin? Hindi yan totoo. Hindi talaga yun totoo. Hindi ka pa ba nasisiyahan sa dulo? Bakit di ka mag-sorry kay Cheng Feng? Tatay, ganun ba kagaling yan? Hanggang na ngayon, nabibighani ka pa rin. Imposible yan. Talagang imposible peke lahat yan. Nandito si Chef Feng Baokun, ano ba siya? Kamuga mo lang yan, Ye Jinghong. Bulag kapag sisisihan mo to, talagang pagsisisihan mo to. Pangahas ka. Hampas mo ako. Ano ang nangyari ng kita'y paluin? Ikaw lang? Si Chef Durin ang kapanalig? Bundok Liu yun ikaw ay may pangalan at dignidad. Paano mo nakuha ang isang tangang anak? Cheng Feng, tingnan mo to. Nais mo akong manatili. Isang kondisyon lamang. Buwagin ang mana ni Liu Chenzhen hindi siya makakapasok sa Longway Hotel. Ito, Ikibons. Cheng Feng, isa lang ang anak ko. Hinahadlangan mo siyang magmana ng Longway. Sino ang aasahan ko? Masyadong mabagsik ang kondisyon mo. Ginoong Liu, makinig ka, ang Longway Hotel ay may problema. Isang napakalaking sakuna. Si Feng Baokun tiyak na magdurusang parusa. May isa pang pagkakataon para ako'y manatili. Sana hindi ka magsisi. Sorry, hindi niyo ako palalayasin, di ba? Ako, Cheng Feng, pag-isipan muna natin ito. Si Zhenshen lang ang anak ko, nakikiusap ako. Hanggang 10 minuto may nangyari siguro sa ballroom. Sige, bibigyan kita ng 10 minuto. Pagkalipas ng 10 minuto, di ko rin mapapanatili ang Longway Hotel. Pag-isipang mabuti sa loob ng 10 minuto. Kaya ko pang iligtas ang Longway. Sige. Chief Wonder, Ginong Ye, tapos na ang ugnayan natin si Du Chengfeng ay empleyado pa rin ng Longway. Hindi bagay na mangakit ka sa harap ko, ikaw na ang bahala. Chef, hihintayin kita sa... Tatay,
Ayaw mo bang makinig kay Du Chengfeng? Jenjen, nagkamali ka talaga ngayon. Tagapangulo, wala namang kasalanan si Mrs. Sido Chengfeng ang may kasalanan. Ganyan ka ba magtiwala sa kanya? Anong ibig mong sabihin? Sabi niya wala siya sa state banquet. May mangyayari sa Longway Hotel natin? Ayos pa naman to, di ba? Aminado ako na magaling siyang chef, pero konting pasensya lang to, wala nang iba pa. Ano pa sabi niya? Pagkalipas ng 10 minuto, may mangyayari sa ballroom, ginugulo lang niya ang katotohanan para matakot ka, tapos pumayag sa imposibleng kondisyon. Tatay, ganyan talaga. Yon, negosyante tayo. Huwag mong kalimutan, ang baho niyang kusinero, gamit lang natin yan para kumita. Ngayon gusto pa niyang tanggalin ako? Hindi ba't magulo ito? Tagapangulo, magandang balita ayon kay Xiao Xiantian Tagumpay, ang state banquet. Magkakaroon ng God Chef competition sa 3 araw. Dito sa Longway Hotel gaganapin. At 100 milyon ang inilaan para sa puhunan. Ito ang kontrata, 1 bilyon. Sige. Ano yun? Tatay, kumusta? Hindi kita niloko, di ba? Salamat kay Chef Feng ang lahat ng ito. Hindi ko magawang. Dahil wala namang problema si ate huminahon ka. Ito ang unang proyekto ni ate. Tatay, hindi mo naman ako tatanggalin ngayon, di ba? Ako ang chef ng Longway Hotel, kailangan talagang palitan. Nakuha natin ang karapatang mag-host ng God Chef Contest. Hindi na gaanong importante si Du Chengfeng. At isa pa, anak kita sa dugo't laman. Paano kita iiwan dahil lang sa isang estranghero? Jenjen, hindi mo ako sinisisi, di ba? Tatay, paano kita masisisi? Si Du Chengfeng ang naghasik ng away, tara. Ayusin na natin ang utang niya. Puntahan na natin si Du Chengfeng para magbayad. Kuya Feng, huwag kang aalis. Ayaw naming tulungan si Feng Baofeng. Isipin mo, kung matanggal si Kuya Feng, dapat tayong umalis dito ng magkakasama. May sakit pa ang nanay ko, nasa kolehiyo pa ang kapatid kong babae kung matanggal ako. Hindi ako nag-aalala. Naniniwala akong makatuwiran ng chairman, hindi niya tayo pahihirapan. G, Liu, ano ang plano ninyo? Pag-isipan mo ng mabuti, desisyon na ako natanggihan ng alok mo. Tama ba ang narinig ko? Tama ang narinig mo. Ay, papurihin ka. G, Liu, sang-ayon ako sa desisyon mo. Ngunit handa akong gamitin ang sahod ko para mapanatili ang mga kapatid ko. Ilang taon na rin silang kasama mo. Hindi mo naman kailangang patayin lahat. Hindi mo kayang protektahan ang sarili mo, nag-iisip ka pa ng iba. Ang sahod mo, isang multa lang, dapat kang magbayad ng 300 milyon para sa Longway Hotel. Ano, 300 milyon? Ito ang kontratang pirmahan mo sa tatay ko. Kung hindi lang sinabi sa akin ng tatay ko, hindi ko pa sana malalaman ito. Gusto pa kitang paalisin ng mas mura. Ito, 300 milyon? Paano naging 300 milyon? G, Liu, noon mo pang sinasabing may proseso ito para sa 5 insurance at housing fund ko. Bakit may ganitong nakakubling probisyon? Tagapangulo, napaka-insulto nito ilang taon nang maagang gumigising si Kuya Feng bago umalis na wala pa ang perang pinaghirapan niya sa hotel. May utang pa siyang 300 milyon sa inyo. Liwanag ang mga ebidensya. Nakasulat ng malinaw. Kahit sa korte ka pumunta, talagang matatalo ka. Liu Yunshan, labis kitang pinagkatiwalaan, napakalupit mo sa akin. Wala rin akong magawa. Ang mga mall ay parang digmaan. Ang kagaya mong magaling, baka maagaw pa ng iba. Ako ang kawawa sa huli, dapat mas maging maingat ako. At kanuwag, Dewern, huwag mo akong sisihin. Liu Yunshan, ikaw ang nagligtas ng buhay ko noon, nagpapasalamat ako sa iyo. Itinuring kitang ama, nagsumikap ako. Hindi ko inasahang gagantihan mo ako. Anong sinabi mo? May pagkukulang ba ako sa iyo sa mga nakaraang taon? Ikaw pa ang unang, ako pa ba ang sinisisi mo? Wala akong paki sa mga iba, pero ang anak ko, huwag mong gagalitin. Hindi ako papayag, Liu Yunshan. Si Liu Zhenzhen ay sakit sa lipunan para ito sa kabutihan mo. Nasa problema ang hotel. Ikaw pa ang naglalarong salitaan. Ngayon ko lang nakilala ang totoong ikaw, akala ko. Totoo ang pagtulong mo sa akin. May sasabihin pa ako sa iyo. Hindi ako ang nagligtas sa iyo noon. Ibang tao ang may utang na binata. Masyado ka pang walang muwang. Sa totoo lang, dumaan lang ako doon. May tumawag sa iyong 120. May iniwang malaking pera. Mahirap ako noon pagkakita ko sa pera. Gustong kunin sa huli. Ako pa ang nagligtas sa iyo. Harnigid na hawa din ako. But firstly, not too much Serbian on issue. Ilang taon mo akong nilinlang? Nagsinungaling ako. Ano na ngayon? Hindi kita lolokohin. May tuturing ka bang chef sa ganitong kalagayan? Nagpapaloko ka sa sarili mong sibuyas. Galit ka na ba? Naiinis ka na ba? Sasabihin ko sa iyo, walang kwenta. Siyempre walang saysay. Wala siyang magawa kundi magalit. Dahil sa kontrata, babayaran niya ang 300 milyon at sa non-compete agreement, hindi siya makakaluto sa susunod na 40 taon, hahaha. Tao pa ba kayo? Hindi sapat ang 300 milyon at hindi na magiging chef si Kuya Feng. Tumigil ka. Kapag may nagtanggol pa kay Du Chengfeng, magiging katulad kayo niya. Jun, wala silang kinalaman.
May parating na laban sa akin. Hindi pa na-file ang demanda. Hindi ko alam ang magiging resulta. Paano mo nasabing magiging maayos ang state banquet? Ito si Feng Baokun. Mapagkakatiwalaan ba siya? Ginoong Pete Bulok na sabaw ito mula sa kusina, subukan ninyo. Anong klaseng basura ang kinain natin? Tiyak ako na hindi ito gawa ng chef ninyo. Tumigil na kayo sa pagkain. May problema sa state dinner na ito. Ang mga kinain natin, hindi ito karapat-dapat na state banquet, halatang basura lamang ito. Maganda, may problema din ako sa putahing kaluranin may mali. Salasa, wag mo nang kumain. Ang tapang tawagin ninyo akong chairperson ng Longway Hotel. Sige. Maghintay kayo, magsisimula na ang palabas. Wait, hindi. Agad-agad. Ang laki ng mga puso ninyo, nagluto si Feng Baokun ng sinabawan para kay Pete. Sa tingin niyo ba'y ganun lang kasimple ito? Pihikan ang panlasa ni Peter, may inis talaga yon, pero ito ang catch. Naglagay siya ng illegal sa pagkain ng mga VIP. Sino mang bisitang may sakit sa puso, tiyak na matatamaan, pwedeng ikamatay nila yon. Naghihingalo ka na. Huwag kang magpanik dito. Nangako ang alkalde ng 100 milyon na puhunan nakuha natin ang hosting ng God Chef Contest. Dapat mong isipin paano haharapin ang alkalde. Malas, naglabas ng kulog ang alkalde. Sabi hindi natin inasikaso ang mga VIP alkalde. Binaril niya, Feng Baokun, samahan mo ako, Jen. Kausapin mo ulit si Chen Feng. Basta't mananatili ka rito, madali na ang lahat. Hindi nyo kaya ang 100 milyon. Feng Baokun, anong ginawa mo? Di mo ba sinabi okay ang state banquets? Chairperson, di ko rin alam. Sobrang mapanuri ni Pete, malalasahan niya talaga. Ano ba magagawa nito ngayon? Mag-isip ka ng paraan, bilisan mo. Ipapatawag ko na ang master ko. Master ko si Jin Jusun. Basta't papayag siyang pumunta, siguradong mapapatahan ang galit sa banquet. Bilisan mo. Sige, gagawin ko. Du Chingfeng, magandang kasabihan yan. Ang nakakaalam ng sitwasyon ay si Junji. Hindi mo matatalo ang Longway Hotel namin. Hindi mo ba iniisip ang kinabukasan mo? Liu Zhenzen, nakikita ko. Dapat isipin mo ang sarili mo. Parang tusta talaga. Hindi ako katulad ng tatay ko. Wala akong pasensya para sa'yo. Tapos na ng maayos ang state banquet. Mas gugustuhin kong hintayin kang lumuhod sa harap ko. Titingnan natin. Tingnan natin sinong luluhod. Tay, kamusta na? May problema ba sa state banquet? Okay lang, nasisiyahan ng City Lord sa Longway. Naririnig mo ba ako? Du Chengfeng, mas gugustuhin kong hintayin kang lumuhod sa harap ko. Liu Zhenzen, mukhang may sira ang utak mo. Bundok Liu yun, inupahan mo tong tangang ito para mag-manage ng hotel? Ang hotel na ito siguradong magsasara. Du Chengfeng, ano pa ba kaya mong gawin kundi umungol? Tama na, huwag nang magsalita. Chen Feng, Jen, magsalita kayo. Hindi talaga siya marunong magsalita. Ikaw na ang bahala dyan. Ay, bakit ka biglang nagbago paglabas? Kung talagang aalis ka, bibigyan pa kita ng pagkakataon. Ipakita mo mukha mo sa state banquet. Mas mabuti pang humanap ka ng trabaho. Mr. Liu, ano ang ibig mong sabihin? Tingnan natin. Tay, anong kwalifikasyon niya? Hindi ako sumasang-ayon dyan. Tumahimik ka na, Yinangken. Liu Zhenzen, ang tanga mo talaga. Hindi mo ba alam na nagsinungaling ang tatay mo? Ang party na ito, gulo-gulo na. Hindi naging maganda ang handaan. Du Chengfang, sasabihin ko ang totoo. May nangyaring mali sa party. Pero hindi ganoon kaseryoso. Malulutas namin ito sa loob ng 30 minuto. Nangako na sa akin si Feng Baokun. Ngayon, makikipag-deal ako sa iyo. Basta't handa kang gawin ang putahing ito, paamuyin si Mr. Pete. Lahat ng nangyari dati ay maaaring kalimutan. Liu Yunshan. Sinusubukan mo pa rin ba akong lokohin? Mali ka. Pinakiusapan mong sisantehin ako bago ang handaan. Mali ang mali. Humanap ka ng kilalang Feng Baokun para magluto. Kalahating oras. Akala mo ba simpleng putahe lang ito? Sinabi ko na sa'yo 10 minuto kanina. Siguradong papatay ang party na ito. May natitira pang 2 minuto. Kung nagtiwala ka sana sa akin dati, maililigtas pa sana kita. Huli na ang lahat. Du Chengfeng, nasisiraan ka na ba ng ulo? Binibigyan na kita ng pagkakataon ngayon. Huwanti yan, huwag kang maging walang hiya. Sinardbing kong search siya na seryo. Hindi ko kaya ito. Hindi na ako may-aring tumira na sa Longway Hotel. Magandang ideya. Tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin. Du Chengfeng. Ang lakas ng loob mong paluin ako? Bakit? Anong nangyari nang paluin kita? Ako ang pumalo sa'yo, puta! Dati pa akong nandidiri sa'yo. Ngayon nagdilaan na tayo ng mukha. Sino bang may paki sa'yo, puta? Sasabihin ko na sa'yo, di ka makapasok sa lokal na kolehiyo.
Nagbayad ka para sa Peasant University sa abroad. Akala mo magiging astig kapag balik mo. Ang management mo'y gusto mo pagharian ng 5-star hotel? Di maganda ang tunog nun. Babaeng katulad mo sa totoong buhay walang kukuha sa 3,000 pesos monthly. Tatay mo lang ang aasahan mo. Sino pa ba? Du Chenfeng, papatayin kita. Ikaw. Ginong Pete, parang may mali sa putaheng ito. May naramdaman ka rin kakaiba. Talagang wala. Kaya mas lalo akong nakatitiyak. Sa loob ng Longway Hotel may nangyaring hindi tama. Hindi ito niluto ng chef talaga. Wang Lao, anong nangyari sa'yo? Tumawag ng doktor. Punong lungsod sa pagkakalam ko. May ipinahid na ilegal na droga dito na kakululo nito. Pero may malubhang epekto rin. Liao Yuan, Liu Yunshan. Pag sinakta, suntok dito, suntok doon, mura dito. Mura doon, nasiyahan ka na ba? Dapat ko bang sabihin hindi ako nasisiyahan? Naibsan na rin ni Du Chengfeng ang kanyang galit. Pwede ka na bang magpaputong? Nasabi na ang dapat sabihin ayokong magpaningas ng apoy ngayon. Walang kwenta na ang lahat. Niloloko mo ako, Du Chengfeng, hindi na talaga ako naniniwala. Kapag wala ka, hindi magbubukas ang Longway Hotel. Sino si Liu Yunshan? Ako na. Ano ba ang problema? Sumama ka sa amin. Matapos kumain ng pagkain niyo ang isang VIP sa state banquet, nagkaroon ng atake sa puso. Una sa may aagwan pa ng buhay. Imposible. Imposibleng mangyari yon. Dapat kang magdasal na walang mamatay. Kung may mamatay, ang buong Longway ay ibabaon kasama mo. Halika, dapin na. Tara na. Yorokun. Xiaojun, tingnan din natin yan. Liu Yunshan, ang lakas ng loob mong makialam sa state banquet, mukhang nagmamadali ka punong lungsod. Hindi yun totoo. Maaari kong ipaliwanag. Makinig kayo. Paliwanag, walang kwenta ang sasabihin mo. Tama ang hinala niya, totoo palang nakamamatay Chengfeng. Ako'y nagkamali. Tulungan mo ako, Chengfeng. Chengfeng! Nagsisi na ako. Talagang pagsisisi ko ito. Kusinero ako, hindi doktor. Marami na akong pagkakataong ibinigay sa'yo. Basta makinig ka lang sa akin, di ka sana ganito ngayon. Nakataya ang buhay. Paano kita ililigtas? Bike yan na, may mamad. Pag-asa pa, may pag-asa pa. Di mo ba alam gumawa ng pagkain gamot? Kaya mo talaga akong tulungan. Di ba, Xiaojun? Magluto ka ng masustansyang lugaw at pakainin sila. Hoy tatay, naniniwala ka talaga sa kanya? Paano kung may masamang balak siya? Umalis ka sa harap ko. Huwag mo akong tatay, gago ka. Kasalanan mo lahat ito. Natupad ang sinabi ni Chenfeng. Nagsasalita ka pa dito. Anak ka ng puta. Liu Yunshan, may kasalanan ka ba? Panginoon, ako'y inapi. Walang kinalaman sa akin ang handaan kasalanan. Nang walang utang na loob na anak ko, siya ang may kasalanan. Ang totoong kusinero ay si Du Chengfeng, ginulo lang niya ang iba. Tay, ano ba ang sinasabi mo? Ikaw ang may-ari ng hotel. Siyempre, ikaw ang mananagot sa hotel. Anong kinalaman ko dito? Ano daw? Kahit ikulong ka man, para rin sa'yo yan. Hindi ko papayagang mawala ang mood for love. Kakagaling ko lang sa abroad, gigipitin mo. Matanda ka na ang pagpapatakbo ng hotel, ako pa rin ang masusunod. Gago ka. Tay, kumalma ka, hindi ba't ikaw ang nagturo sa akin? Ang hotel ay higit sa lahat. Sa kritikal na sandali, kahit sino ay pwedeng isakripisyo, desisyon mong isakripisyo si Du Chengfeng. Ngayon, ikaw naman ang dapat magsakripisyo. Ako mismo ang sumira sa sarili ko. Bakit ko nga ba pinalaki ang isang walang utang na loob na anak na tulad mo? Punong lungsod, hayaan mong magpaliwanag ako. Lahat ito dahil kay Feng Baokun. Nagpalit siya ng menu ng walang pahintulot at naglagay pa ng ilegal na sangkap sa mga putahe. Wala akong kaalam-alam diyan. Feng Baokun, nasaan siya? Kunin mo siya na ngayon din. Sige, tatawagan ko siya. Hindi siya makontak. Hindi mo ba sinabing pupunta siya sa kanyang guro? Putang inang, sinungaling ito. Nauto tayong lahat sa kanya. Malamang tumakas na siya. Hindi naniniwala ako sa kanya. Tiyak may dahilan siya. Anong oras na? Nakikinig ka pa sa basurang yon. Lahat ng sinasabi niya ay pinaniniwalaan mo. Magsumikap ka sa hotel. Si Du Chengfeng na naglingkod ng maraming taon. Ni isang salita, ba'y hindi mo maintindihan? Matapos uminom ng mga VIP ng nakakapreskong lugaw, unti-unting gumaling ang katawan, wala namang malubha. Dadalhin ko na sila sa ospital para magpatingin. Kahit na ganun nakaligtas sa kamatayan, ngunit hindi mapipenalty ang buhay, inaanunsyo ko ang pagkansela sa pamumuhunan sa Longway Hotel at ang karapatang magdaos ng torneo ng Diyos ng mga chef bawiin ang business certificate ng Longway Hotel. Isara para sa pagsasara para sa pag-aayos, tapos na. Lahat ay tapos na. Chef Tu, ngayon, inaanyayahan kita ng opisyal sa Jinhong Hotel. Ano sa palagay mo? Sige,
Mahusay, may kayamanan na ang Jinhong Hotel. Ikaw ba ang gumawa ng nilagang iyan? Nakatago nga naman. Kuya, hinahangaan talaga kita. Sana matikman ko ang galing mong magluto. Punong lungsod. Hindi ko tatanggapin kahit pabaliwalain ang katotohanan, siya ay tama ba? Kung hindi dahil sa mga problema niya, paano naantala ang state banquet? Lahat ay kasalanan niya. Bakit tanging Longway Hotel lang ang pinaparusahan? Siya ay okay. Liu Jinjin, hindi mo ba napapansing katawa-tawa ang sinasabi mo? Sige, kahit ako ay mali pero hindi pa rin ako kumbinsido. Gusto kong marinig ang reklamo mo. Siya ay si Du Chengfeng. Nakukuha mo ang VIP ng state banquet sa isang putahe lang maasenso ka ng paunti-unti. Makakaya mong maging chef ng Jinhong Hotel? Seryoso akong nagdududa sa kanyang pagluluto. Tumigil ka na. Tumahimik ka. Ngayong panahon na ito, nagsasabi ka pa ng kalokohan. Ikaw ang dapat tumahimik kung hindi dahil sa iyong duwag malulugmok kaya ang Longway Hotel sa ganito? Hinahamon. Nakakatuwa. Bakit hindi mo sabihin? Iya, Jinghong, may lakas ka bang makipagpustahan? Nagustuhan mo siya sa state banquet, diba? Tapos maglalaban tayo. Kung mananalo ang Longway Hotel, hindi na siya pwedeng maging chef. Mapapasa akin ang Jinhong Hotel kung matatalo kami. Ako si Yu Jinjin, luluhod sa publiko at hihingi ng tawad, isusuko ang Longway Hotel. Nababaliw ka. Talagang baliw ka na. Duel ng mga chef? Medyo nakakatuwa. Malapit na ang paligsahan ng Diyos ng mga chef, mainit na usapin ang magkaroon ng chef duel. Hindi ako sangayon. Nasiraan ng loob ang anak kong babae. Walang saysay ang sinabi niya, Liu Jinjin, nakalimutan mo na ba? Wala ng chef sa ating hotel. Labanan si Du Chengfeng, ikaw ba ang lalaban o ako? Huwag kang mag-alala dyan. Punong lungsod, nakatitiyak ako si Du Chengfeng ay walang kwentang basura na linlang kayong lahat sa kanya. Kaya hinahamon kita. Patutunayan ko ito sa sarili kong mga mata. Ako ang pinakamatalinong CEO ng Longway Hotel. Ahare Wurnam, sigurado ka ba sa iyong reputasyon? Ito pagmamayari ng Longway Hotel maghain ng hamon, magkakaroon ng pagsubok? Nakatitiyak ako. Ginong Pete, anong ibig mong sabihin? Siyempre wala akong opinyon. Ang paborito kong bagay ay pagkain. Ang pinaka nasasabi kang makita ay ang labanan ng mga chef. Upang malasap ko ang masasarap na pagkain ng mundo, magsusugal ako muli. Sino ang mananalo sa laban ngayon? Ginagarantiya ko ito. Diretso sa finals ng paligsahan ng Diyos ng mga chef diretsong papunta sa finals. Hindi na kailangang sumabak sa level by level na laban. May ganito palang magandang oportunidad. Hindi kaya tayo magiging runner-up sa huli? Tatay, ano sa palagay mo? Kung hindi dahil sa akin, may ganitong magandang bagay kaya? Matupsing ating Longway Hotel magandang pagkakataon para sa Jedi na sumalakay. Haberdin magas fashion pangam, server, hindi na muli. Wala tayong chef sa hotel, walang chef. Naiintindihan mo ba? May sino nagsabing wala tayong chef? Si Jin Juzun? Siya pala yon. Ginoong Ye, sino po si Jin Juzun? Kahanga-hanga ba? Kilala si Jin Juzun bilang Diyos ng pagluluto sa kanluran. Ang dahilan sa pagtawag na siyam na paggalang dahil siya'y may siyam na kutsilyo sa kusina siyam na teknik sa mundo ng mga chef at bantog sa buong mundo sa kanyang pagluluto at gamit ng kutsilyo. Nakamamangha talaga. Ikaw nga ba si Jin Jusun? Chefing hindi ko inaasahan to. Ang mentor mo pala ay ganito kalaking tao. Tay, sinabi ko na sa'yo, hindi kita bibiguin. Naniniwala ka na ngayon? Huwag mo nang pansinin ang basurang tulumuhod ka at humingi ng tawad. Ginongye, si Jin Jusun ang kinatawan ng Longway Hotel. Laban pa rin ba kayo? Ginoong Ye, gaano man kalakas si Du Chengfeng, chef lang siya ng hotel kumpara sa chef na tulad ni Jin Juzun. Mas mabuting sumuko na tayo, Feng Bao-kun. Puchu-puchung chef lang yan. Gaano kagaling ang mentor niya? Yamang pinili ko si Du Chengfeng, maniniwala ako sa kanya. Ano, kalokohan to? Para sa isang chef, ipusta ang Grand Hotel. Makipagkompetensya kay Jin Jusun? Halika na, tagapangulo, ihanda agad ang sasakyan. Tawagin mo agad ang chef ng hotel. Sumama kayo sa Longway Hotel Opo. Teka, kulang pa yan. Hana, ma'am, just tawagin ang binayaran kong eksperto Opo. Yejinghong, sigurado ka bang ipapadala mo ang talunang ito para makipagkompetensya sa akin? Pagdating ng panahon, huwag mong hayaang mabangkarote ang pamilyang Ye na iyong ipinagkait wasak na pamilya. Naniniwala ako sa'yo. Umida rin ang circuit killer siya dahil noon. Magsisimula na. Hoy, wala kang karapatang pilitin akong gawin ito ng mag-isa alagad. Maestro Yamang ginawa kanyang katawa-tawa, ikaw mismo ang dapat humanap nito. Huwag mo akong bibiguin. Ito ang Arhat Crystal Blade ng Maestro. Pumuputol ng bakal na parang putik.
Ito ba ang pinakamatulis na kutsilyo sa mundo ng mga chef? Du Chengfeng, gamit ang kristal na Arhat Blade na ito, nakikita ko kung paano mo mananalo sa unang round ng paligsahan sa kutsilyo. Nabalitaan ang diyosa ng pagluluto ni Jin Yusun ay umaasa sa espadang ito nanalo sa unang MasterChef contest. Ang kasanayang ito sa espada ay hindi nakadepende sa talas ng kutsilyo para manalo. Idinideklara kong bukas ang paligsahan sa pagluluto. Ang talas ng kutsilyo. Ang ganda ng pagkakaukit. Nakakamangha talaga. Magandang Shuanglong Shizu inialay kay Miss Liu kasing linaw ng kristal parang buhay na buhay. Ang ganda ng larawan ng dalawang dragon na ito. Ang kinis ng mga linya parang gumagapang naahas ang kutsilyo. Nakakabilib talaga. Isang kahangahangang pagtatanghal. Ang galing, magaling. Hindi ako nadismaya, Kuya Feng. Bakit hindi ka gumagalaw? Nandyan lang. Tusfana, nandyan lang. Ginongye, hindi ba't mahina siya sa kutsilyo? Kusa ka bang sumuko? Talo na tayo sigurado. Mukhang may magbubunyag na ng sikreto. Sabi ko sa'yo, tama ako. Tamang desisyon na tanggalin kita. Gusto mong pagsisihan ko, panaginip lang yan. Ano ba ang ginagawa mo? Ngayon naman sa kutsilyo, hindi naman plato yan. Kahit anong ganda ng tingnan, wala ring silbi. Tsaka, ganyan talaga kapag nag-ayos ka ng plato. Talagang panalo na. Madali lang ang panalo. Pabor na naman, pabor pa. Hindi. Misery naman. Mag-uumpisa na si Kuya Feng. Ano ito? Paano niya nagawa yung masyadong makatotohanan ito? Imposible. Hindi ako naniniwala si Chef Feng ay gumawa ng eskultura sa yelo. Matagal na pag-ukit, ginawa niya ang malaking ukit gamit kaunting kutsilyo. Siguro may dayaan yan. Hindi. Masyadong mabilis ang kanyang kamay, dulot ng ganap na kasanayan. Mukhang iilang kutsilyo lang, pero libong kutsilyo ang ginamit talaga. Bawat kilos ay pinag-isipan. Kahit maliit na pagkakamali, pwedeng mawasak ang lahat. Bihirang teknik lang to sa mga alamat. Ngayon ko lang ito nakita ng harapan. Nakamamangha talagang kahanga-hanga. Maliwanag na ang panalo at talo. Ipinaalam ko ang unang round labanan sa kasanayan ng kutsilyo. Ang aking dalawang dragon ay parang buhay. Bakit mas maganda raw sa akin? Tangang to. Isang tipak na yelo ka lang gumamit si Chef Do ng prutas at gulay. Una ang plato pag-ukit gamit kutsilyo mas mahirap ng 10 beses kaysa sayo. Ang talo ay panalo. Halatang halata na. Maganda at makatotohanan, mas maganda ang kanyang bulaklak. Peke ay peke o mas magaling si Chef Feng. Tingnan mo yan, pati mga paru-paro ay naniniwala. Ano pa ang masasabi mo? Dapat nang makumbinsi si Lu Chengfeng ang panalo sa unang laro. Elang maliliit na teknik lang walang saysay ang mga niyan. Dapat pagtuunan ng totoong chef ang tunay na pagluluto. Ano ang silbi ng pagbibigay buhay nito? Yung teknik mong pagputol kanina. Hoy, Smek Hanwang, saan ka galing? Itong kakaibang paraan ng paghiwa tanging Diyos ng pagluluto ng silangan ng may ganyan. Imposible yan. Patay na siya. Sabihin mo, nasaan ang chef? Kahit patayin mo ako, hindi ko sasabihin. E di pumunta ka sa impyerno. Panginoon, lahat ng angkandu ay pinatay na nasira ang insenso ng Diyos ng mga chef. Ngayon, chef na ang makapangyarihan. Namatay ang chef sa aksidente. Wala nang mga Diyos chef sa Great Chef. Mabuting bata, ginising ng tagumpay ang laban ko. Susunod, paluhurin kitang humingi ng awa ikalawang round. Pasta limiting oras. Isang insenso, sandali lang. May isa pa akong pustahan. Jin Juzun, ano ang ibig mo? Mahalaga ka kay Jin Juzun na talo na siya kay Chengping. Noon pa ulit-ulit kang nagtataas ng pusta. Ano, takot ka? Pero sige, sabihin mo. Hoy, gusto kitang labanan. Arena ng buhay at kamatayan. Ano ang arena ng buhay at kamatayan? Ito ang pinakamalupit na labanan ng mga chef. Kapag napirmahan na ang kasunduan ng buhay at kamatayan, ang talo ay mapuputulan ng kamay o mamamatay. Paano sa putol ang mga kamay mo? Sa tingin mo'y hindi ka na muling magiging chef. Chef pa kaya basura na lang, pulubi na lang, Du Chunfeng. May lakas ka bang pumirma? Lumampas ka na. Kung gusto mong pumirma, ako ang pipirma para sa kanya. Ako mismo ang pipirma.
Chef Du, sinasadya nilang paghirapan ka para hindi ka na makapagpatuloy sa laro. Mga hinanakit panahon na para tapusin. Nais kong manatili sa Longway Hotel. Mamuhay ng payapa. Ngunit dahil muling sumulpot kayo, patuloy na naninindak. Paano ko hindi gagantihan ang pagpatay sa pamilya kong Du? Chef Du, Matagal nang hindi nakapag-ehersisyo ang matanda. Ang husay mo sa paggamit ng kutsilyo ay nagpapaalala sa isang kaibigan. Ngayon gusto kong malaman ang iba pang kakayahan mo. Ngayong napirmahan na ang sertipiko ng buhay at kamatayan. Aking ipinahahayag sino ang nagpahintulot sa kanyang lumaban para sa pamilyang Ye. Siya lang? Tatay, bakit nandito ka? Hindi ako darating, ipapasa mo ba ang Jinghong Hotel? Nataday pa may pagkakataon ako. Ano ang chance mo? Bata ka pa, di ko alam. Maraming masasamang tao. Siya ang head chef ng Longway Hotel. Naisip mo na ba, ito ang isang posibilidad? Nagtulungan sila para magplano, para malinlang ka. Tatay, imposible to si Chef Du, hindi siya ganong tao. Kilala mo ba siyang mabuti? Inimbestigahan ko siya. Ang mga datos ay hanggang 7 taon na. Bago iyon, walang impormasyon tungkol sa kanya. Isang misteryosong tao, sulit bang isugal ang Jinghong Hotel? Chairperson Ye, nasaksihan ito ng City Lord. Paano? Babawiin mo? Ang angkan Ye ay di nagbaback out. Pero okay, si Du Chengfeng, may 3 akong kutsilyo mula sa chef chairperson. Ye, huwag mag-alala. Ako na ang bahala. Jin Juzun, di ba? Ipapaalam ko sa iyo ngayon ano ang tunay na pasta. Sige, pareho lang para sa lahat. Sa huli ang Jinhong Hotel at ang kamay nito, gusto kong umorder. Si Chef Du, 3 kutsilyo, siya ang hari ng pasta, siya ang executive chef ng Jinghong Hotel kahanga-hanga. Matatalo siya sa laban na to. Masamang kusinero sa maliit na hotel. Anong alam mong kaalaman? Pataasin ang moral ng iba. Wasakin ang iyong prestihiyo, Jinghong. Ito ba ang hinahanap mo? Chef Du, may problema ba? Walang laban ng 3 knives kay Jin Juzun. Sa tingin mo, mas mahina ang masa ng 3 knives? Hindi. Hindi niya kayang tapusin dahil kay Jin Juzun. Lolo, gumawa ka ng pasta rito. Ang noodles ang pinakamahalaga. Sa tingin ko, hindi ka magaling. Ang galing ko sa pagmamasa sa buong Dragon City. Pangalawa ako, walang mangahas na unahin ako. Ang mga cake ay malagkit at elastiko. Mahalaga ang lakas. Pero ang tubig ang pinakamahalaga, eksakto. Mag-ingat ka. Right. Naalala ko na nakamit na ni Jin Jiuzun ang antas ng paglalabas ng tunay na enerhiya. Kaya niyang gumamit ng enerhiya upang pantay-pantay ang masa, hindi ito kayang gawin ng ordinaryong tao. Kahit gaano katagal basta ordinaryo, hindi aabot sa kanya. Ano, tunay na enerhiya? Oo, hindi mo pa alam ang pinakamataas na antas ng pagluluto, normal lang na hindi mo alam. Pero mas malala pa siya. Ano ang pinakamalakas niyang katangian? Ang kakayahan niyang maglagay ng laso ng pinakadelikado. Ang tunay na ki ay walang kulay at hindi nakikita. Hindi ito makikita ng mga ordinaryong tao, kaya't paulit-ulit siyang nakipagsapalaran sa arena ng buhay at kamatayan. Sa loob ng ring, gumamit ng patusong taktika para talunin ang kalaban. Sa ganitong panlilinlang napatay niya ang di mabilang ng mga top chef at nakapag-ipon ng napakalaking yaman. Yun pala, si Jin Juzun ay napakatuso at mapandaya. Hindi ba yan ang 3 kutsilyo? Mga basura kayo. Ano pang kalokohan ang ginawa mo? Sobrang gulo na nagpapakagulo ka pa rin, layas ka na. Alam mo ba kung gaano kalaki ang epekto ng patak na ito sa akin? Tinutulungan kita. Hindi ko kailangan ng tulong mo? Maliit na pagkakamali lang ba yon? Medyo kawili-wili. Ano pang ginagawa mo dito? Alisin mo ang kamay mo sa akin. Humarang ka sa akin, magpatuloy ka sa paggawa ng mga pastry mo agad. Ano ang gagawin ko habang nandito ka? Nasusuka ako sa amoy at mukha mo. Gusto mong matuto ng mga lihim na teknik? Medyo bagito pa. Para ito sa ikabubuti mo. Alisin mo ang kamay mo sa akin. Alisin mo na yan. Tanggalin mo na. Buisit Delta Cow String Norns. Miyawaran at Pur. Surely tingnan. Kinan mo. Tingnan mo ang nagawa mo. Si Raulo ka ba? Panginoong Juzun, ayos ka lang ba? Nagulat ako sa batang, yun wala akong paki kung sino ka.
Di kita pwedeng iwan sa gulo. Ang pasta na pinaghirapan kong gawin, nasira mo ang lahat. Tapos na. Uubos na ang oras. Jinghong, nakita mo ba? Batang to ang tiktik sa kabila, Panginoong lungsod. Ulitin natin. Chorihan na chorihin. Chor na sila tunay. May aksidente. Ginompitin mo. Stingin mo. Sayang naman. Susubukan ko sa naangkaling ng nangungunang noodle master ng Longcheng. Ngunit hindi mababago ang tuntunin. Ipahayag ko ang ikalawang laban. Tagumpay ng Longway Hotel. Sige, Ginong Ye, bakit mo pinapanatili? Sisira sa atin ang batang to. Umay po si Du Chengfeng, nagsisisi ka ba? Kung nagsisisi ka, bumalik ka na lang at maging aso ng Longway Hotel. Siguro, bibigyan ka namin ng pagkain bilang ganti. Ginong Ye, talo ka na, hindi mahalaga ang proseso, ang resulta ang mahalaga. Mukhang hindi magaling ang Jinghong Hotel, swerte lang ang una kong panalo. Ako pa rin ang kumilos kasama si Longway. Hindi ko pa pinadala ang tunay na eksperto. Mananalo ako sa ikatlong laban. Ikatlong laban, walang limitasyon, 2 chef bawat grupo. Ang magluluto ng putahe si G-Pit at ako ang magiging hurado. Kayong dalawa na ang susunod. Ipakita niyo ang tunay na husay sa pagluluto. Hoy, magkunwari magpanggap kang may lalim, sino tong lalaking to? Pamilyar ba? Naalala ko na 6 na buwan ang nakalipas. Biglang sumulpot ang batang henyo sa paligsahang pagluluto. Siya ba yun? Siyang madilim na kabayo sa MasterChef. Giye, baka naman siya nga ba yung batang biglang sumikat? Henyong tagapagluto? Tama ka, siya na nga yun. Sa totoo lang, may iba pa siyang pagkakakilanlan, siya ang baguhang alagad ng Diyos ng pagluluto. Pagkaraang maaksidente ang chef, matagal kong hinanap sa hirap at ginhawa, batong tu pala ang alagad ng Diyos ng pagluluto. Tay, ito ba yung tinatawag ninyong panlaban? Noon pa man pinapasagip ko na ang Diyos ng pagluluto. Pero inubos mo ang oras sa pagligtas sa basurang to hindi mo pa nakikilala ang tunay na chef. Buti na lang at natagpuan ko ang alagad sa gitna ng kagubatan. Kung hindi, wala tayong pag-asang manalo. At iba pa. G. Yeah? Yung sinabi ng Tama, ako nga ito. Pero hindi ko inakala. Sa wakas, pumasok ka sa Longway Hotel, naging pinakamalaking kalaban ko sa Jinghong Hotel. Nakuha ko. Ginong Ye, huwag kang mabahala. Hayaan mong makipaglaban ako ngayon, hindi kita bibiguin. Maniwala ka sa akin. Higdi, pinamiruwa na si huwag maniwala. Kung hindi dahil sa'yo kanina, matatalo ba tayo sa ikalawang laban? May mukha ka pang sumali? Sa ikatlong laban, sina Jiang Zhendong at 3 patalim, umurong ka na maaring maging apprentice ng chef, ikinagagalak ko. Di ko alam kung gaano karaming skill ang natutunan mo ngayon. Magbubukas ito ng mata. Kakaunti lang, tanga ako. 20 o 30% lang yung natutunan ko. Pero kahit ganun, kumpiyansa ako sa Master Chef contest na ito. Maging chef. Panginoong Diyos, talaga bang apprentice ng Diyos ng chef ang batang ito? Bakit biglang may lumitaw na ganito? Hindi ko ito narinig dati. Ano pang mga apprentice meron ang Master Chef? Noong araw, ang chef buong pamilya, dapat noon ko pa pinatay, Liu Yunshan. Bakit di mo na aminin ang pagkatalo? Hindi ko papatayin lahat. Mas malala ang pagkatalo mo kapag nakuha mo. Nawala ang lahat, tumawa ka na lang ng malaki. Chairperson Liu, wala yun ni, hindi nga apprentice ng Master Chef. Kahit personal na chef, wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung apprentice ka ng Diyos ng chef o hindi. Basta makisali ka sa ikatlong round, limitadong seafood. Bawat panig ay magpapadala ng chef at assistant sushi, tulungan kita. Sige, tagapangulo, ako na ang bahala. Panalo tayo dito. Changfeng. Sa round na ito, napakahalaga nito sa Jinghong Hotel buhay. At kamatayan, ikaw ang kailangan namin. Dapat manalo pa nga ako mo, G. Ye, wag mo akong tawaging G. Ye, Jinghong na lang kapag nanalo tayo dito, kahit ako mismo ang pangako. G. Yeah, ano nga may sabihin naman Yun na kung kinakansyon na pinagsasabi mo. Ano itong kalokohan? Nawawarnam, anong problema mo? Te, hindi mo ba naiintindihan? Nung nakaraang laro kung hindi dahil kay Du Chengfeng, 3 kutsilyo'y walang silbi na si Du Chengfeng ang nagligtas sa atin. Kalakal, imposible yan. Kahit nakatulong siya, mahalaga rin ang nakaraang laban.
Baka isa siyang tik-tik ng kalaban. Lahat tayo lugmok, Jinhong. Mag-isip kang mabuti. Wala siyang kwentang chef kumpara sa dati. Tay, ako nagtayo ng Jinghong Hotel, tiwala ko sa kutob ko. Tumutulong lang naman si Du Chengping, si Jiang Zhendong ang tunay na manlalaro. Hindi ka ba nag-aalala kay Jiang Zhendong? Huwag kang mag-alala. Sapat na isa. Kahit troso ang kasama ko, wala akong pakialam. Yan, sige. Magsisimula na ang 3 round. Dalhin ang mga sangkap, sige. Isang buong piraso ng palikpik ng pating. At ang laki nito. Hinuli ko ito sa may baybayin ng isang isla diretsong hiniwa at ipinadala sa eroplano. Ito lang ang isa. Nagkakahalaga ng 20 milyon. Hindi pa kasama at ito'y isa lamang sa mga yon. Marami pa ba, Abalon? Paminta, si cucumber, lahat ito yung sangkap. Gumagamit ka ng mga tuyo? Para sa sabaw ito? Tama, mas napapanatili ang lasa ng dagat-dagatan. Mas masidhi ang lasa kaysa sariwa pakuluang sabaw na may tuyot na seafood. Lalo na sa pinakamagandang tuyong sangkap, ang pinakapili sa mga pili. Sindihan. Sinimulan gamit ang kahoy ginong Pete, may saysay ba yun? Hindi karaniwang kahoy ito. Ito kaya ang amoy ng ginintuangnan mo? Ginintuangnan mo? Ginamit niya ang ginintuangnan mo sa pagluto? Grabe ang pagkaastig nito. Sayang naman ang pera. Napakamahal ng ginintuangnan mo pang sunog lang. Sayang na sayang sa mga hindi pa nakakakita ng mundo. Ang sopas ng amo ko'y nagkakahalaga ng 200 milyon. 200 milyon isang putahe? Hindi ka pani-paniwala. Tama ba ang nabasa ko? Hindi man lang niya binuksan ang tiyan. Kinuha lang niya ang buto sa bibig. Senator mo ang pag-iriyo ng buto sa iyo. Talaga bang aspirante ng MasterChef? Niyar parang waliid mahuhulaan. Hindi kaya ito ng ordinaryong tao. Kahit si Jiang Zhendong ay napakalakas. Gaano kaya kalakas ang chef? Sayang at wala ng MasterChef sa Great Xia. Sige. Liu Yunshan, nakikita mo ba ang gagawin niya? Ito ba ang Phoenix Dance 9 Heavens? Dad, ano ang Phoenix Dance 9 Days? Ang Phoenix Dance 9 Heavens ay skill ng chef. Madalang itong ipakita. Minsan lang itong naipakita sa publiko. Talagang nakakagulat kung marunong siya mag-Phoenix Dance. Walang suspense sa laban na ito. Dad, ganun ba siya kagaling? Tama. Di ko inaasahan na alam niya ang stunt. Kung makikita ko muli ang Phoenix Dance, mamamatay akong walang pagsisisi. Dad, ano ba ang sinasabi mo? Kahit na manalo siya, hindi kaya iyan ang basurang yon. Tignan mo yon. Anong ginagawa ng basurang yon? Kumuha pa siya ng isda. Du Chenfeng, huwag ka mong isipin na buwan mong isipin na di ko alam. Hindi ka humawak ng isda sa Longway Hotel. Paano? Gusto mo rin ba mag-Phoenix Dance? Kinuha ni Jiang Zhendong ang buto sa ere. Anong ginagawa niya? Minamasahin niya ang isda. Di ako humawak ng isda sa mga nakaraang taon dahil ayokong mangyari ang ibang stunts. Pero hindi na yon alalahanin. Malapit nang makumpleto ang Phoenix Dance. Pagsayaw ng pinsyam na araw, ito na ba ang maalamat na pagsayaw sa siyam na langit? Nakita mo ba yon? Sure na ba yon? Oo, nakikita ko na. Hindi ko inaasahan to. Sa maliit na lugar na to, nasaksihan ko ang Feng Wu Jiutian. Wala na akong pagsisisihan sa buhay. Sabik na akong matikman yan. Tay, anong gagawin natin? Wala na tayong pag-asa. Hindi ko talaga inakala to. Hindi ako namatay kay Du Chengfeng. Siya ang namatay sa kamay ng pamilyang Ye. Liu Yunshan, magaling kang manggulo kay Du Chengfeng, basura lang naman siya. Mali ang paghahamak mo sa Jinhong Hotel tulad ng sabi. Ang pagiging sakim ay laging may kapalit. Akala mo walang alam ang pamilyang Ye? Karapat dapat ka din. Pwede na bang i-anunsyo ang resulta? Malinaw na ang labanang ito. Sandali, Panginoong Alcalde, hindi pa tapos ang Longway Hotel namin. Bakit ngayon pa kayo mag-anunsyo? Kahit pa sobrang mahal ng sangkap, hindi makakapantay sa kasanayan sa pagluluto nito. Hindi naman ito pinakamahal na sangkap. Anong uri ng kahoy ang ginamit sa apoy? Talaga ba? Desibisyon na fast na yun.
Kaya tanong ko sa inyo, matagal na akong naghihintay dito. Di nyo ba talaga nakikita ang aking paraan sa pagluto? Paraan? Sandali. 8 kurso ng masarap na seafood gamit ang golden mo sa apoy, daanin sa itantaywan na hakbang ang pagluluto. Abot 200 milyon ang isang putahe. May naisip akong posibilidad. Di kaya ito ang 8 Paglipad ng 8 diwata sa karagatan. Parang narinig ko na ito. Ang putaheng ito ay kabilang sa 10 banal na lutuin. Mula pa noong unang panahon ng pagluluto, 10 putahe ang nakalista sa talaan ng mga diwata. Ang lasa ng daigdig lumulunok ng mga bundok at ilog, 18 arhat. Walang katulad na goshi, na wala na ang 3 pinakamataas na diwata. 7 diwata na lang ang natira. Kasama ba rito ang 8 diwatang tumawid ng dagat? Pang 9 ranggo. Paano naman ang Phoenix Dance 9 days? So pang 8 ang Fengwu Jutian. Ngunit si Jiang Zhendong ito kahit kaya niyang lutuin ang Fengwu Jutian, baka kulang pa rin ang init ng apoy. Hindi maiiwasan ito. Ngunit inilabas ni Jin Juzun ang 8 diwata. Kailangan mo munang tikman ito bago ka magdesisyon. Sige, Jiang Zhendong, bakit pawis ka ng pawis? Mukhang kinakabahan ka. Wala ka bang tiwala sa sarili? Paano mangyayari iyan? Lubos ang tiwala ko sa sarili ko, Jin. Juzun, tama na ang pagpapanggap. Matagal nang nawala ang 8 diwatang ito. Walang laman ang mga pangako mo. Ang esensya ng putahing ito ay hindi lang sa sangkap, na sa huling hakbang ito, walang nakakaalam nito. Ganun ba? Sige, ipapakita ko sa inyo. Ano ang tunay na 8 diwatang tumatawid? Ang bango nito, Minahon ka lang ang umami ang pinakamahalaga sa seafood. Hinaro para saan ito? Wanila remolito sa manilos. ganun ba? Ito ang diwa ng 8 Immortals Crossing the Sea, gamitan ng dry ice para mabilis lumamig maipreserba ang umami ng seafood. Eksakto. Nakita nyo ngayon ang tunay na 8 Immortals Crossing the Sea, lalo na yung huling hakbang sekreto yon. Pinakita ko na sa inyo ano ba ang tunay na pagluluto para hindi makapagmayabang ang mga walang kwenta. Pakiusap. Harang-harang yung sarap talaga. Parang may kulang pa rin. Nararamdaman ko ang karagatan na lumalapit sa akin. Alimpuyo ng dagat sariwa, napakasariwa talaga. Imposible. Mas mataas ang rango ng Fengwu Jutian kaysa 8 Immortals. Paano naging ganito kasarap? Hindi ako naniniwala. Natalo tayo. Tatay, ano po ba nangyari sa inyo? Hindi lang ito pagiging magkalaban. Masyadong malaki ang agwat. Ha ha ha. Sabi ko na nga ba, mga basura lang kayo, anong Phoenix Dance 9 Heavens? Ginawa nyo lang Diyos ang God of Chef Luma na ang style niya, ako ang kinabukasan ng pagluluto. Ibig sabihin nanalo tayo? Tatay, nanalo tayo. Ha ha ha. Aba, pasensya na ho. Ginoong Yen, nanalo tayo, ha ha ha. Mukhang palpak mga inimbita mo. Anong 3 knives? Anong Jiang Zhendong peke lahat yan? Pati yung nagmamassage ng isda sa tabi, walang utak. Hindi! Alam ko itong method na ito, ginagawa rin ni Du Chengfeng. Namamatay sa kakatawa, gusto niyang tularan ang teknik ni Jiang Zhendong, nag-aaral siya ng mga lihim na pamamaraan. Pero natalo si Jiang Zhendong, isa pa, basura siyang nagbebenta ng pinag-aralan. Sino ang nangakong makikipagpustahan kanina? Kapag natalo ka, ibibigay mo ang Hotel Jinghong. At ikaw, Ye Jinghong, hindi mo papalitan si Du Chengfeng at putulin ang kamay? Washisam. Ayun mga sa pustahan, eksakto. Jinhong, nasiyahan ka na ba ngayon? Kasalanan mong lahat ang pagsagip sa basurang ito. Kung hindi, maayos pa sana ang Jinhong Hotel.
Tay, hindi ko alam kung bakit nangyayari ito. Tigilan mo ang mga pakulo mo walang kwenta. Bakit pa? Presidente ng Grand Hotel Jinhong, dapat ba siyang takot mamatay at sakim? Ayos na. Ayos na. Bayag ako ilipat ang shares ng Jinhong Hotel. Ililipat lahat sa iyo. Pero sa ngalan ng ating mga taong pagsasama, hindi mo na kailangan baliin ang kamay niya. Kalimutan, ano ba yan? Sinaktan niya ako gamit ang mga kamay na yan. Hindi lang babaliin ako mismo ang gagawa nito. Freeze it. Yan ang bunga ng paniniwala kay Du Chengfeng. Nagsisisi ka na ba ngayon? Ako si Ye Jinghong. Hindi ko ikinakahiya ang ginawa ko. Naniniwala ako kay Du Chengfeng. Patutunayan niya ang kanyang kakayahan. Lakas? Anong klaseng lakas? Sige, pigilan niyo siya. Pigilan. Tigilan niyo at umalis kayo. Kung babaliin mo, pati kamay ni Du Chengfeng. Kung lalaki ka, lumapit ka. Hindi pwede ngayon sandali kayo. Jinghong, nakita mo ba? Duwag siya today. Winner search to this and day. Handa na kami. Opisyal na Pare, tapos na ang pagtatasa. Nagpapahiya ka ba sa peking produktong ito? Mag-aral ka at magbenta ka na. Nakakahiya bang matalo? Akala mo matalino ka? Kahit akong apprentice ng Diyos ng kusina ay natalo, lalo na kayong mga to. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Hindi ka naman talaga apprentice ng Diyos ng kusina peke rin. Ang Phoenix Dance 9 Days na ginawa mo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Maniniwala ka man o hindi, lalasunin ko ang bibig mo. Sinasabi mong hindi siya ang tunay na alagad? Ikaw kaya ang tunay? Alam kong hilig mong sumipsip sa makapangyarihan. Pero wala na ang Jinhong Hotel ngayon. Kayo ngayon. Kahit gustuhin niyong maging aso sa Longway Hotel ko. Ayaw ko na rin. Chengfeng, huwag kang magsalita ng kung ano ginamit lang niya ang Phoenix Dance 9 Days. Paano hindi magiging alagad ng Master Chef yun? Tol, pwede kang kumain ng kahit ano. Huwag kang magsalita ng walang sense. Kahit natalo ang taong to ang sayaw ng Phoenix na ito, ay masasabing magandang putahe. Bihira lang to. Ang tunay na Phoenix Dance 9 Days, imposibleng matalo ng 8 Immortals Crossing the Sea, kaya ang ginawa niya ay hindi tunay na Phoenix Dance. Huwag mo akong isali sa kalokohan mo. Nahirapan din akong ipaglaban ng Jinhong Hotel. Pinagtapakan mo pa sariling kapwa. Nagsasabi lang ako ng totoo kung gusto niyong makita ang tunay na Phoenix Dance. Ipapakita ko sa inyo. Tay, tingnan mo. Nakikita ko na. Ito na ba ang tunay na sayaw ng Phoenix sa siyam na langit? Paano nangyari ito? Paano mo nagawa sayaw ng Phoenix sa siyam na araw pekeyan ni Jiang Jingdong? Ang kanyang bersyon ay hindi sayaw ng Phoenix sa siyam na araw ang sayo ay hindi rin tunay. Hindi ko inasahang marami kang alam. Tingnan mo ang isdang yun. Sariwiyuan. Bakit ganito? Paano nangyari? Ito ba ang tunay na maalamat na sayaw ng Phoenix sa siyam na langit? Ito ang diwa ng sayaw ng Phoenix sa siyam na langit si Jiang Jingdong na manloloko ang kanyang relo. Akala ko ang sayaw ng Phoenix sa siyam na araw ay isang isda mali. Malaking pagkakamali. Ang siyam na esensya sa tiyan ng isda ay ang tunay na diwa ng sayaw ng Phoenix sa siyam na langit. Mabuti. Ito ang pinakamasarap na ulam na kinain ko sa buhay ko. Paano naging ganito kasarap ang mundong ito? Una sa lahat ang walang duda na una. Bakit? Bakit nangyayari ito? Di ba tayo lang ang nanalo? Ano ba ang nangyayari? Sino ang makakapagsabi sa akin? Itong makapangyarihang likod, napakagaling na pagluluto. Walang katulad na sigla, ikaw ba ang ikaw? Ikaw nga ang dakilang siya. Diyos ng kusina, ano? Siya ba ang Diyos ng pagluluto? Talagang imposible. Ang tagal na niyang nagtatrabaho sa Longway Hotel marangal na chef, paano sa maliit na templo natin? Tama ba, Tay? Siya ang Diyos ng pagluluto, dalubhasang tagapagluto. Ito na. Tapos na ang lahat. Jiang Jingdong, anong masasabi mo pa? Pangahas kang magpanggap na alagad ng Diyos ng kusina. Muntik na kaming mamatay, Master Chef, wala akong masamang intensyon. Hinahangaan lang kita. Ako mismo ang gumawa ng putahing ito. Marunong akong magluto, may talino ako. Nagkamali ako. Pakiusap, tanggapin niyo akong estudyante. Magsisimula ako mula sa wala. Maaari akong maging katulong, basta makasama ko kayo. Hindi ito ang tamang panahon para dyan. Punong lungsod, maaari niyo na bang i-anunsyo ang resulta? Tama, ako'y naging padalos-dalos kanina.
Ang nagwagi sa paligsahan ay ang Jinhong Hotel. Sige na. Yuri, Tay, makinig kayo, hindi nagkakamali ang mata ko. mukhang talagang magkapalad kayong dalawa. Nang sabihin kong makipagkita sa chef, hindi ko inasahang ililigtas mo pala siya. At ngayon muling iniligtas ng Diyos ng kusina ang Jinhong Hotel. Sa tingin ko kahit mag-asawa, wala akong ganyang kapalaran. Tay, anong sinasabi niyo? Jinjusan. Ano ilan nga na gusto mo? Ang nangyari nun ay dapat matapos na ngayon. Huwag kang magpanggap. Alam mo ba ang nasa likod ko? Naksinig, nakatayo ako sa likod ang tatlong madilim na Diyos ng kulinarya sa buong kanlurang mundo. Kung matapang kang hawakan ako, hindi ka nila pakakawalan sa paligsahan ng pagluluto. Maganda yan, mas excited ako sa paligsahan ng pagluluto. Hindi mo ba babaliin ang mga kamay ko? Hindi ko ba may bibigay sa iyo? Ako na ang gagawa. Ako na ang gagawa. Du Chengfeng, hindi ka makapapatay ng tao, di ba? Sa Hearthstone, asawa unwan ang publiko na hawantek magpanggap. Dalawang bagay ang nakalimutan mo una. Ito ay arena ng buhay at kamatayan. Pangalawa, ako ay isang cook buhay at kamatayan ay normal na sa akin. Baliw ka, paligsahan lang sa pagluluto. Tupangahas kang pumatay ng tao. Punong lungsod, wala ka bang pakialam? Pirma sa sertipiko ng buhay at kamatayan. Hindi ko kayang hawakan. Yan ikaw pala, mga VIP na drugista. Ito ang totoong ebidensya. Sige, hulihin mo ako. Punong lungsod, makinig ka sa paliwanag ko. Punong lungsod, makinig ka sa paliwanag ko. Punong lungsod, punong lungsod. Bakit may mga tao pa rin nandito? Longway Hotel na Shenfeng, alam kong nagkamali ako. Mabait ka, iniligtas mo ako. Marami kang meron. Pakawalan mo na ako, Sister. Tatay, bumangon ka muna. Humiwalay ka sa daan ko, gago ka, namatay ako dahil sa'yo. Kuya Feng, alam kong mali ako. Maaari ba akong humingi ng tawad? Di ko talaga alam na chef ka pala. Ano sa tingin mo? Gusto kitang pakasalan. Maging asawa kita para tayong pamilya. Talakihin natin ang Longway Hotel ng sabay ayos ba? Makakasalan mo ba talaga ako? Oo, kagaya kong magaling sobrang sapat na para sa'yo kumpara kay Ye Jinghong. Mas magaling ako sa kanya. Alam mo ba talagang nagkamali ka? Oo, alam ko. Talagang alam kong mali ako. Ni hindi mo alam ang pagkakamali mo. At hindi mo naman talaga ako gusto. Takot kang mawala ang Longway Hotel. Takot mawala ng pera. Takot mawala ng kapangyarihan. May sasabihin akong sikreto. Kahit ang Longway Hotel, ako rin ang nagbigay niyan sa'yo. Hindi. Hindi. Hindi totoo, yan. Hindi kita patatawarin. Maghatid ka na lang ng pagkain. Umanap ka na lang ng pabrika. Oh, halika. Hindi! Hindi! Yahahaha, kunin ninyo si Lord Shenzi, patawarin mo na ako. Tulong! At, Chongfeng, magsalita ka. Chengfeng, nanalo tayo, Tara. Mag-inuman tayo mamaya. Malakas ako uminom. Gusto mo bang uminom kasama ko? Sa totoo lang, mahina. Huy, hindi ko inaasahang magsisinungaling ka sa akin. Ang hina mo uminom, konti lang naman ininom mo, tingnan mo ang lasing mo na. Masaya ako, kaya ko pang uminom. Du Chengfeng, ako ang masusunod dito, Longway Hotel sa iyo na ito. Tara, shot tayo. Sana hindi naman lasing kang nagsasabi nito pagsisisihan mo to paggising mo bukas. Hindi ko inakalang ganito ka kapanatag na presidente at may ganito ka palang ka-cute. May gusto ka ba sa akin? Ako? May asawa na ako nun. May mga anak na ako. Lahat ng kamag-anak ko'y pumanaw na wala akong iniisip tungkol diyan. Ni hindi ko naisip ang pag-ibig. Ang lalaking may pinagdaanan ang pinakakakit-akit. Hindi ko inakalang buhay pa ang dakilang siya Chef God at namatay pa rin si Jin Juzun sa kanyang kamay. Ang chef tournament na ito, pinakamagandang pagkakataon nating mga kanluranin. Nasakupin ang dakilang siya, huwag nating pahintulutang siraan tayo ni Du Chengfeng, tatlong taga-dakilang siya ang finalist ngayon. Maliban kay Du Chengfeng, kilala rin sa labas ng bansa ang dalawa pambansang yaman na chef ng Daxia. Kung ganun nga, turuan natin siya ng leksyon. Isang gabi na tayong ganyan. Di pa sapat ang yakap, ganyan pa rin. Malapit na ang God Chef Tournament, sumisikat na ang lutong kanluranin ngayon. Kung maaari na ibalik ang kasikatan ng lutong Daxia. Sige, suportado kita. Kaya mo yan, naniniwala ako sa'yo. Hintayin nating matapos ito at may malaking sorpresa.
Ginoong Ye, magandang umaga po. Anong nangyari? May balita kanina lang 2 pambansang chef nasasali sa paligsahan. Patay na. May nangyaring di inaasahan sa paligsahan ng mga Diyos sa pagluluto. 2 chef ng dakilang siya ay nasangkot sa disgrasya, aksidenteng nasawi, at may 3 kinatawan ng kanluraning lutuin. Mukhang hindi patas yon. Walang ganap na patas ang umiiral sa mundo, yamang ito'y labanan ng China at kanluran, o kaya'y panghuling laban, ang mahalaga ay panalo o talo lamang. O ideklara natin kami sa kanluraning lutuin, ang nagwaging Diyos ng pagluluto sa pagkakataong ito. O simulan na natin ang paligsahan. Walang hiya talaga sila. Nabalitaan ko, sa kabilang banda ang matagal ng nawawalang Diyos Lutero nang dakilang siya angkan ng mga hindi ko alam kung may pagkakataon tayong magturuan. Hayagang pananakot ang ginagawa ninyo kahit manalo kayo. Hindi tunay na tagumpay. Punong lungsod, nais nyo bang gawing katawa-tawa ang paligsahan ng mga chef? Ito'y pandaigdigang palabas. Silent Srinanman. Kung ganon nga may mungkahi ako, pumili kayo ng isang kinatawan para sa huling laban kay Du Chengfeng, mas makatarungan yon. Sinira ng 3 halimaw ang angkan. Hindi ko ito palalampasin ng basta-basta wala ng iba pa. Pwede naman silang 3 na mismo lumaban kay Du Chengfeng? Ano ibig mong sabihin? Nung sinabi ko ako ang pipili, Sigurado ka ba, Dan? Alinman sa kanilang 3, ngunit lahat, yan ay lakas ng isang chef. nakatitiyak akong may lakas ng loob. Lalo kitang pinahahalagahan, marahil inilihim kita hanggang ngayon ang tamang desisyon. Kung hindi, wala sanang labanan tayo ngayon. Mabuti yon. Gagamitin natin ang pinakamakatarungang paraan. Pagtitibayan na to, nagkakamali ka. Hindi patas sa mga hamak na tulad mo waring nadurog. Punong lungsod, maaari nang magsimula. O sige, ipinahahayag ko nagsisimula na ang MasterChef Tournament, kitang-kita ko ang kapalaluan mo. 3 tao po, ano ang iyong iluluto? Pagsakop sa bundok at ilog 18 arhat, walang kapantay na gwoshi, tama ba ang narinig ko? Ang 3 putaheng to, bakit pamilyar? Naalala ko na, mga putahe sa listahan ng mga engkanto sila nais nilang likhain. Ang 4 na pinakamahusay na putahe. Hindi yan tama. Di ba matagal nang nawala yon? Ano ang gagawin nila? Mga tangang to kung hindi. Sa palagay mo ba bakit natin pinuksa ang angkando? Iba para sa resipi ni Do. Mga dekadang hindi nakita sa mundo ang mga kayamanang to, akala ko hindi ko na malalasap. To hindi ko inakalang makatitikim pa ako nito. Ay naku. Xiang Fong, ano pang hinihintay mo? Bilisan mo. May takdang oras nagkakandarapan na ba siya? Ba't di mo gawin? Tingnan mo't kumukulo na diyan, totoong chef pa siya nun. Hindi sa ayaw kumilos. Hindi talaga siya makagalaw. Hinilo mo na utak mo. Wala kang maiisip na putahe, kahit makaisang daang putahe. Sa harap ng aming 3 kayamanan, basura lang, yan lahat. Tayo, wala na bang ibang paraan? Meron pang isang putaheng pwedeng sumupalpal. Ano yon? Ang lasaw ng daigdig na nasa tuktok ng talaan ng mga engkanto. Lasaw ng daigdig? Pabiro lang yang putahing yan. Wala pang nakakagawa noon. May nagsasabing, gawa-gawa lang ang unang putahe sa listahan. Pantasya lang. Tapos na ang lunok ng bundok at ilog na gawa na ang walang kapantay na goshi. Natapos na ang 18 arhat. Hoy, Chef, tutapos na ang lahat. Hindi ka pa nagsisimula? Wala kang sense of urgency? Ayaw mo pang umaksyon? Tapos na ang laban! Tumigil ka na. Kahod ulo mo, di mo kami matatalo. Sa mundong ito, walang putaheng. Hindi mo matatalo ang aming 3 kayamanan. Hoy, kahit meron man, hindi mo rin magagawa. Lalo na sa ganoong iksing oras. Gumalaw si Cheng Fang. Nagkilos din. Ano ang gagawin niya? Oy, wala ka talagang kasing galing. Nagdala ka pa ng repolyo, katawa-tawa talaga. Mali ba ang nakikita ko? Anong magagawa ng repolyo? Sino bang may gusto nito? Muenawin, ayaw niyang aminin na talo siya? Yung iba masasarap ang handa de kalidad na sangkap repolyo lang ang dala niya. Piso lang to sa palengke. Nakakahiya sa industriya natin. Paalisin na natin yan. Hindi karapat dapat yan. Bumaba ka na nga. Sanshom. Baba! Bumaba ka na. Ano ba ang lasa ng mundo? Lolo, bakit may recipe ang mga to? Pero bakante ang unang pahina? Aanag, kailangan mong unawain ito. Matagal na akong nabubuhay. Hindi ko pa rin ito lubos na nauunawaan. Kahit anong sangkap pwede, kahit anong paraan ng pagluto. Pero paano mapalalasan ng tao?
Sa kuya, sa huli, nasa tao pa rin yan. Sige. Nasa tao ang desisyon. Parang naiintindihan ko na ang pagluluto ay bahagi ng buhay. Dapat sanayin ang lahat ng lutuin para pahalagahan ang pinakaunang putahe. Ang lasa ng mundo, hindi kailangan ng espesyal na talento. Hindi sa mamahaling sangkap, kundi sa pagluluto ng buong puso. Gaganda ang bawat putahe. Kahit ordinaryong repolyo pwede maging masarap. Sige, ayos yan. Mabuti naman. Napakagaling nakasanayan siksik sa lasa na natili sa panlasa ng matagal. Ang 3 putaheng ito ay primera klase. Siyempre, non-necessary lash. Si Du Chengfeng ay gumawa ng nilagang repolyo na tawa ako ng malakas. Du Chengfeng, matatalo ka punong lungsod. Maaari ba naming tikman ito? O twin, Noro, pwedeng tikman namin. Ganang mo na siya ni pambikring yun para dimayin patas sa lahat. Maaari din kayong sumubok. Sabihin niyo ang masasabi niyo. Tay, walang kapantay ito, baka matalo tayo ngayon. Ulol, sa buong panahon, di ba't palagi kang sumusuporta kay Du Chengfeng? Bakit ngayon ka sumukom? Hindi, talagang hindi. Medyo nag-aalala lang ako sa kanya. Huwag nang magsalita pa batay sa kanyang mga sinabi kanina. Siya ang huling mananalo. Hintayin nating makita ang nilagang repolyo. Ano masasabi mo, Ginoong Pete? Ang amoy na ito'y nagpapaalala sa pamilya ko ang aking mga magulang. Lahat ng alaala nung bata ako, bakit? Isang simpleng nilagang repolyo. Nakaapekto sa aking damdamin. Gusto kong umiyak, parang umiyak na ako. Hindi ko mapigilan. Paano ito nangyari? Ginoong Pete, dapat kang maging patas at makatarungan. Huwag magpanggap ang chef ay dapat simpleng putahe, gumawa ng masarap na pagkain. Ito ang tunay na kahulugan ng pagluluto. As maaari mo niyo akong tanungin, subukan ng mga manonood, tingnan natin kung maiiyak sila. Napakalinamnam. Naalala ko ang yumaong lola ko, mayaman ako. Lahat meron ako, ngayon ko lang naunawaan, wala pala ako. Madali akong uuwi, samahan ko ang anak ko, makasama ang pamilya ko, nakakaiyang sarap ng putaheng ito. Ikaw, hindi ko na kailangang magpahayag. Ang galing ninyong lahat dito ang sagot na mismo, ha, imposible. Yan ilang taon akong nagsumikap, ngayon talo na naman ako sa kanya, si Du Chengfeng. Hindi lang laro ang natalo ka. May ebidensya kami, patunay kayo ang pumatay sa pamilya Do. Ano? Mga mamamatay tao, nahuli na namin kayo, pinatay niyo rin ang 2 chef ng Great Xia. Halika, hulihin niyo sila, ayaw namin Du Chengfeng. Sabihin mo na, Carmida never nanging resisto ng mundong ito. Hindi lang nilagang repolyo, bilisan mo. Kung hindi, di ako mapapanatag sa hukay. Sige, pero isa lang sa 3 ang sasabihin ko, lumapit ka. Ngayon alam mo na huwag mong sasabihin kanino man. Anong sinabi mo? Wala akong narinig. Nekunin. Sabihin mo na. Andrew Watzko's son and Robert Nunny. Wala siyang sinabi, wala akong narinig, gago ka. Ayaw mong magsabi, sabihin mo ang sikreto ng chef. Talagang wala siyang sinabi mamamatay na itatago niyo pa. Kunin niyo. Anong sinabi mo sa kanila? Wala akong sinabi. Ang sama mo. Ngayon, inihahayag ko ang Diyos ng pagluluto sa paligsahan, si Du Chengfeng.